Kabanata 1781 Pagkain ng mga ulap at pagbuga ng hamog upang magpakita ng pinto. Ang ikatlong kaluluwa ay may malalim na alaala tungkol sa kompetisyon na magaganap pagkatapos ng 5 buwan. Sa kompetisyong iyon, matapos makuha ang kwalifikasyon para magsanay ng Cloud Daw Heavenly Art, at dahil na rin sa kanyang malakas na pagpapalago na nangunguna sa henerasyong ito, mabilis na pumasok si Jolie sa top 10. Nagtapos siya sa ika-9 na pwesto at nakuha ang gantimpala na makapag-aral sa Donglin Pool. Samantalang si Su Dao, matapos mawalan ng kwalifikasyon para magsanay ng Cloud Daw Heavenly Art, ay naging mas mahiyain. Ang kanyang personalidad ay naging twisted at medyo madilim. Bigo siya sa kompetisyon. Maaaring sabihing ang kompetisyong ito ay isang malaking pagbabago sa buhay ni Su Dao at isa sa mga dahilan kung bakit nagbago ang kanyang personalidad. Sa mga sumunod na taon, pumasok si Su Dao sa isang malalim na depresyon at bihirang makipag-usap sa ibang tao. Nagpatuloy siya sa pagsasanay sa loob ng kanyang silid hanggang sa hindi inaasahang matagpuan niya ang kanyang ninuno. Tinuruan siya ng ninuno at unti-unti niyang pinataas ang kanyang ulo. Sayang, ang kabutihan ay hindi tumagal. Isang hindi inaasahang pangyayari ang nagdulot kay Su Dao upang mapalayas mula sa Donglin sect. Pagkatapos nito, sa mga hindi mabilang na taon, hindi na muling narinig ang pangalan ni Su Dao sa Donglin sect. Ang natira na lamang ay ang Seven-Colored Celestial Sovereign, na nagsimula at naging malupit at walang awa hanggang sa kalaunan ay itatag niya ang Seven Dao sect. Samantalang si Jolie, sa araw na natapos ng Seven-Colored Celestial Sovereign ang kanyang Dao, ay nahuli at brutal na pinatay ng Seven-Colored Celestial Sovereign. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay bumalik sa isipan ni Wang Lin na parang mga larawan. Nakaupo siya sa tabi ng bundok sa tabi ng umaagos na ilog. Tinitingnan niya ang ilog na parang tinitingnan ang panahon na dumadaloy. Ito ang ikatlong araw matapos turuan siya ng guro ni Su Dao ng Cloud Daw Heavenly Art at bumalik sa kanyang pagsasanay sa loob ng silid. Si Jolie naman ay pumasok din sa pagsasanay sa loob ng kanyang silid, at ang galit niya kay Su Dao ay kagaya ng galit ni Su Dao sa kanya noong nakaraan. Nagpatuloy ang pagdaloy ng ilog at ang alaala ng ikatlong kaluluwa ay naging malabo sa isipan ni Wang Lin at pinalitan ng Cloud Daw Heavenly Art. Ang Donglin sect ay isa sa mga 9 na sekta at 13 puwersa ng lugar na ito. Bagamat hindi kasing lakas ng Purple Sun sect, ito ay napaka-misteryoso. Ang kanilang mga disipulo ay bihirang lumabas. Ang tatlong pangunahing art ng sekta ay kilala sa buong Immortal Astral Continent, at ipinasa na ito mula pa noong sinaunang panahon. Sa tatlong art na ito, ang Cloud Daw Heavenly Art ay napakamakalalim. Nakatuon ito sa mga ulap ng mundo at kasing ethereal ng Grand Dao ng mundo. Pagkatapos makiisa sa ulap, pinapalakas nito ang mundo at ginagamit ito upang mag-cast ng mga dakilang spell ng Cloud Dao. Ang pagbuo ng sariling Cloud Beast na sumisipsip ng mga ulap at naglalabas ng hamog ay ang unang spell ng art na ito. Nakatagong nasa loob ng introductory art ang spell na ito. Kung ang isang tao ay magsasanay ng introductory art hanggang sa sukdulan, maaari niyang maunawaan ang spell na ito. Para sa iba, ang Cloud Daw Heavenly Art ay mangangailangan ng maraming oras at malakas na pag-unawa, bukod pa sa maraming panahon ng pagsasanay. Ngunit si Wang Lin ay mayroon ng mataas na antas ng pagsasanay, isang bagay na hindi kayang tumbasan ni Jolie o ni Su Dao noong nakaraan. Dagdag pa dito ang katotohanan na si Wang Lin ay may 7 essences na siya mismo ang nakapag-unawa, kaya't madali para sa kanya ang magpatuloy sa introductory art. Ang mga usok ay nagsimulang lumutang mula sa ilog sa kanyang harapan at lumipad patungo sa kanya. Pagkatapos mag-ikot ng ilang beses sa kanya, pumasok ang mga ito sa kanyang katawan. Mabagal na lumabas ang itim na usok mula sa simula at wakas ng ilog. Parang mga ulap, lahat ng mga ito ay lumipad patungo kay Wang Lin at pumasok ng dahan-dahan sa kanyang katawan. Ang anyo ni Wang Lin ay kumilos sa loob ng ulap. Hindi nagtagal, hindi lang ang ilog ang naglalabas ng puting usok, pati na rin ang mga damo. Maya-maya, hindi na makita ni Wang Lin ang kanyang mga daliri sa loob ng 1,000 talampakan sa paligid niya. Ang mga puting ulap ay gumagalaw na parang may dragon sa loob. Hindi ko alam kung maaari ko pang ipagpatuloy ang pagsasanay ng Cloud Daw Heavenly Art kapag umalis ako sa ika-5 bulaklak, ang iniisip ni Wang Lin sa loob ng puting mga ulap. Bagamat 2 araw pa lamang niyang naisasagawa ang spell na ito, nakita na niya kung gaano ito kalakas at kalawak. Ang paraan ng pagsipsip ng mga ulap sa loob ng katawan ay kayang baguhin ang istruktura ng katawan hanggang maging parang mga ulap. Mauurong ito mula sa mundo at magiging mahirap makita o mapansin ng ibang tao. Naupo si Wang Lin sa tabi ng ilog at mabilis na lumipas ang 1 buwan. Sa panahong ito, patuloy siyang naupo, sumisipsip ng nilikha ng mundong ito.
Ang mga hibla ng puting gas ay pumasok sa kanyang katawan at nagdulot sa kanya ng isang mainit at komportableng pakiramdam. Habang siya ay nagsasanay, mas lalakas ang mga distortions at mga senyales ng pagkabasag. Ngunit maliban na lamang kung may isang malupit na pangyayari na magdudulot ng kabaligtaran at pagkabasag ng alaala, hindi matutulungan ng mga distortion si Wang Lin upang makita ang tunay na pintuan. Sa araw na iyon, ganap na nawala ang mga ulap sa paligid ni Wang Lin, at nang pumasok ang lahat ng ulap sa kanyang katawan, binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay parang mga ulap, malabo ngunit naglalaman ng isang kakaibang lakas na maaaring magpatigil ng iba. Kung titignan siya ng iba sa kanyang mga mata, mararamdaman nila na parang sila ay napapaligiran ng makapal na ulap at mawawala sila. Ang art na ito, hindi pangkaraniwan. Nilunok ni Wang Lin ang isang buntong hininga. Ang hangin na ito ay parang isang gray na hamog at kumilos na parang isang dragon. Pagkatapos itong ilabas ng higit sa 30 talampakan, unti-unting nawala ito. Hindi gaano kakapal ang mga ulap dito, hindi sapat para magpatuloy sa pagsasanay ng art na ito. Kung nais kong tapusin ang introductory portion at baguhin ang alaala, kailangan ko pang maghanap ng higit pang ulap upang sumipsip. Tumayo si Wang Lin at kumislap ang kanyang mga mata. Isang imahe ang sumulpot sa kanyang isipan. Isang mapa na kanyang nilikha. Isang buwan na ang nakalipas mula nang turuan siya ng guro ni Su Dao ng Cloud Dao Heavenly Art, at ang pagbabago mula sa orihinal na alaala ay nagdulot ng pagpapakita ng mga nakatagong 8 pinto. Ngunit ang pakiramdam ng 8 pinto ay agad na nawala at nakuha lamang ni Wang Lin ng isang magaspang na mapa ng kanilang mga lokasyon. Sa mga sumunod na buwan, habang nagsasanay siya, ang mga patuloy na distortions ay dahan-dahang nagbigay daan sa kanya upang mabuo ang balangkas. Ang mga posisyon ng 8 pinto ay unti-unting naging mas malinaw. Tumayo si Wang Lin at tumalon papunta sa hangin. Nawala siya mula sa maliit na ilog at tumalon patungo sa kalangitan sa itaas ng Donglin Sect. Hindi siya tumigil at napapalibutan ng mga puting ulap, na parang ulap na tinatangay ng hangin. Cloud Dao Art, Endless Flash. Sa kalangitan, ang madilim na mga ulap ay bumalot sa lugar na ito. Ang kulog ay dumagundong at ang ulan ay bumagsak sa kapatagan sa ibaba. Ang madilim na mga ulap ay sumaklaw sa malawak na lugar, at may isang lungsod sa ibaba. Ang lungsod na iyon ay puno ng mga mortal mula sa Immortal Astral Continent. Si Wang Lin ay nakaupo sa loob ng madilim na mga ulap. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at kumilos. Lalong lumakas ang kulog habang ang kidlat ay gumagalaw ng walang tigil sa mga ulap, at nagsimulang magbuhos ang ulan ng mas mabilis. Ngunit ang mga ulap ay nagsimulang mag-ikot habang ang mga hibla ng madilim na ulap ay iniabsorb at hinihila patungo sa katawan ni Wang Lin. Sa isang kisap mata, 7 araw ang lumipas. Pagkatapos ng 7 araw, ang madilim na ulap ay naging manipis at ang isang malaking bahagi ng mga ito ay nawala. Isang piraso ng ulap na tila naglalaman ng espiritu ay mabilis na kumilos paaban. Ang sandaling tinamaan nito ang isa pang ulap, ang ulap na iyon ay nagsimulang mag-ikot at maabsorb. Pagkatapos, ang ulap na may sukat ng isang palad ay mabilis na umalis. Muling dumaan ang 7 araw pagkatapos ng 7 araw. Sa isang kisap mata, 2 buwan na mula nang matutunan ni Wang Lin ang Cloud Dao Heavenly Art. Ang ulap na tumangay sa isang lugar ay mabilis na lumiit hanggang maging 7 ulap na dragon na nagpakita ng anyo sa loob. Si Wang Lin ay huminga ng malalim at binuksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga pupil ay nawala at pinalitan ng mga ulap. Isang nakakagulat na tanawin. Sa loob ng 2 buwan, nakayanin kong pagsanayan ang simula ng Cloud Dao hanggang sa ika-9 na antas, isang hakbang na lang mula sa ganap na pagkakumpleto, ngunit hindi ito ang pinakamalaking ani. Ang tunay na ani ay, sa mga 2 buwan ng pagbabago sa alaala, natagpuan ko ang isa sa 8 pinto. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagningning ng isang misteryosong liwanag, ngunit sa likod ng mga ulap sa kanyang mga mata, ito ay mukhang kakaiba. Isang pinto ang malinaw na sumulpot sa mapa na kanyang iguguhit sa isip. Kung magiging maswerte ako, baka makita ko ang tunay na pinto sa isang pagsubok, tumapak si Wang Lin at sumugod sa lupa sa ibaba. Sa ibaba niya ay isang walang katapusang kagubatan na may matataas na bundok. Minsan, may mga paghuni ng mga hayop mula sa loob ng kagubatan. Sa isang kisap mata, sumugod si Wang Lin sa kagubatan at nagtungo sa pinto na nararamdaman niyang matatagpuan sa kanyang isipan. Di nagtagal, tumigil si Wang Lin sa harap ng isang puno na mukhang ordinaryo. Ang punong ito ay mahigit 100 talampakan ng taas, at ang isang tao ay maliit na maliit kumpara dito. Ang punong ito ay tila nabuhay ng matagal ng panahon, at aabutin ng 5 tao para ganap na palibutan ito. Isang higanteng python na higit sa 1,000 talampakan ng haba ang nakapalibot sa puno. Binubuko nito ang dila habang tinitingnan si Wang Lin gamit ang malamig nitong mata.
Walang pakialam si Wang Lin sa python. Ipinatong niya ang kanang kamay sa puno at dahan-daang isinara ang kanyang mga mata. Ang ulo ng python ay bumalik at umakyat sa puno. Ramdam nito ang kalakasan ni Wang Lin at hindi na naglakas loob ng mga bala. Matapos umakyat ng ilang dosenang talampakan, tumalon ang python mula sa puno at bumagsak sa lupa. Nagkabasag ang mga patay na dahon sa ere bago mabilis itong dumulas papasok sa kagubatan. Habang umaalis ang python, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tinitingnan ito. Sumugod siya sa python at hinawakan ang buntot nito. Ang python ay ikinoong ang katawan nito upang makawala, at isang nakakatakot na itim na liwanag ang lumabas mula sa katawan nito. Ang anino ng isang malaking pinto ay nagsimulang lumitaw sa likod ng python. Ang python na ito ay isa sa 8 pinto, hindi ang puno. Malinaw na naramdaman ito ni Wang Lin nang tangkain ng python na umalis. Tinutok ni Wang Lin ang mga mata niya sa pinto na lumitaw sa likod ng python, at sumugod siya pasulong. Kabanata 1782 ang unang pagsubok ng masamang lakas ng universo. 30 minuto ang nakalipas, at si Wang Lin ay umalis sa kagubatan. Mukhang kalmado siya, ngunit nagbuntong hininga siya. Ang ahas ay talagang isa sa 8 pinto, ngunit hindi ito ang tunay na pinto. 5 bulaklak, 8 pinto. Kung susuriin ko ang mga pinto isa-isa, matutuklasan ko rin ito. Ngunit kahit naganap kung mapagbuti ang Cloud Dao Heavenly Art, hindi nito magagambala ang alaala ng ikatlong kaluluwa, kung ganoon, hindi ko kayang hanapin ang 8 pinto. Sa ngayon, ang maaari ko lang gawin ay maghintay para sa kompetisyon sa mga darating na buwan. May malalim na alaala ang 7-colored Celestial Sovereign tungkol sa kompetisyong ito. Kung kaya kong baliktarin ang alaala sa sapat na antas sa kompetisyon, maaari ko itong malito ng sapat upang lumabas ang tunay na pinto. Iniisip ni Wang Lin habang lumulutang sa hangin. Ang kanyang katawan ay naging isang ulap at lumipad patungo sa Donglin Sect. Ang oras ay mabilis na lumipas at 3 buwan ang nakalipas. Upang maging mas tumpak, 5 buwan na mula nang matutunan ni Wang Lin ang Cloud Dao Heavenly Art. Dito magsisimula ang kompetisyon ng Donglin Sect. Ang Donglin Sect ay isa sa mga 9 na sekta at 13 puwersa. Bawat 30 taon, nagsasagawa ang sekta ng isang internal na kompetisyon sa mga mababang antas na disipulo upang matukoy ang mga natatanging talento na bibigyan ng pansin. Bukod dito, ang kwalipikasyon na mag-aral sa Donglin Pool ay naging dahilan kung bakit napakabigat ng bawat kompetisyon. Ang mundo ng mga cultivator ay ang mga malalakas na manghuhuli ng mga mahihina. Bagamat ang patakaran ay hindi magpatayan, may mga pagkakasakit at pagkamatay pa rin. Hanggat hindi pumapatay ng buong grupo, hindi ito pinapansin ng sekta. Ang Donglin Sect ay may 321 linya, at bawat linya ay magpapadala ng 3 hanggang 5 tao. Ang linya na mananalo ay makakakuha ng malaking gantimpala. Dahil dito, malupit ang kompetisyon. Ang kompetisyon ng higit sa 1,000 tao ay mangangailangan ng oras. Isa rin itong bihirang pagkakataon para maging masigla ang sekta. Masyado kasing malaki ang Donglin Sect kaya't hindi lahat ay magkakakilala. Ang kompetisyon na ito ay magandang pagkakataon para makilala ang iba. Sa araw na iyon, lumabas ang guru ni Su Dao mula sa kanyang pagkakasara. Tinawag niya ang lahat ng mga disipulo at pinili ang 3 upang sumali sa kompetisyon. Si Wang Lin at Zhou Liu ay natural na napili. Ang isa pang tao ay isang babae, siya ay napakaganda kahit hindi ngumiti. Ang babaeng ito ay tinatawag na Qin Mei. Ang 7-colored ay may malalim na alaala tungkol sa kanya, at may mga pagkagiliw pa nga. Gayunpaman, pagkatapos ng kompetisyong ito, magiging Dao partner siya ni Zhou Li, at tatapusin ang mga alaala ni Su Dao. Mahihirapan man ang mga tagalabas na maniwala, si Su Dao na ngayon naging 7-colored Celestial Sovereign ay isang tao na ganap na iba kaysa sa Su Dao noon. Iniisip ni Wang Lin na may malasakit sa kanya. Naalala niya na 2,000 taon na ang nakalipas, siya rin ay isang ibang tao kaysa ngayon. Ang kalikasan ng kapaligiran ay maaaring magbago ng lahat, at ang karanasan ay maaaring magbago ng isang tao. Isang uri ito ng kapalaran. Maaari itong maging mabuti o masama. Habang nag-iisip si Wang Lin, isang magandang tinig ang umabot sa kanyang mga tainga. Junior Brother Su, hindi ko pa naipagdiwang ang iyong kwalipikasyon na magsanay ng Cloud Dao Heavenly Art. Hindi pa kita nakita nitong mga nakaraang araw at ngayon ko lang ulit nakita. Si Qin Mei ito, na may matamis na ngiti at tumingin kay Wang Lin. Ang kanyang mga salita ay malumanay at ang bango niya ay dumaan sa hangin patungo sa mukha ni Wang Lin. Kahit na si Wang Lin ay ngumiti ng bahagya, mananatili siyang kalmado at hindi nagsalita. Ngunit ang kanyang ngiti ay nagdulot ng takot kay Qin Mei. Sa kanyang alaala, si Su Dao ay laging mahiyain,
kapag nakipag-usap siya sa kanya ay namumula siya at hindi alam ang gagawin. Ngunit ang pakiramdam ng ngiti ni Wang Lin ay ibang-iba kumpara noon, parang may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag. Si Su Dao ay napakagwapo, at kapag isinama sa ngiti ni Wang Lin, naglalaman ito ng kakaibang alindog. Hindi kalayuan, si Zhou Li ay pinagmamasdan ng lahat ng ito, at ang mga mata niya ay malungkot. Bagamat parang wala naman siyang pagbabago mula 5 buwan na ang nakalipas, ang mga ugat at pagod sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang gumugol na loob. Si Qin Mei ay magsasalita na sana, ngunit itinuro ng guro niya ang kanyang kamay at isang ulap ang bamalat sa tatlo. Ito ay lumipad patungo sa pangunahing sekta ng Donglin Sect. Ang kompetisyon ng mga mababang disipulo ay gaganapin sa pangunahing plasa ng pangunahing sekta. Kung ibang pagkakataon, hindi pinapayagan ng mga disipulo ng bawat linya na pumasok ng walang tawag. Tanging sa panahon ng kompetisyon na lamang maaaring pumasok ang mga disipulo mula sa iba't ibang linya. Para sa marami, ito ay magiging tanging pagkakataon nila sa buhay upang makarating doon. Hindi malaki ang plasa, ngunit sapat na ito upang magsiksika ng 1,000 cultivator. Gayunpaman, kung ang kompetisyon ay nangyayari dito, hindi ito magiging sapat. Ngunit dahil ang Donglin Sect ay isa sa 9 na sekta at 13 puwersa, may mga pamamaraan silang hindi mahulaan. Ang mga elders ng sekta ay patuloy na nagdadagdag ng mga paghihigpit sa plasa sa bawat henerasyon. Sa bawat kompetisyon, ang mga kaunting paghihigpit na ito ay naia-activate, at isang rift patungo sa Donglin Rift na nilikha ng sekta ay magbubukas. Ito ang magiging labanan para sa unang pagsubok ng kompetisyon. Sa oras na iyon, mga sinag ng liwanag ang dumaan sa kalangitan sa ibabaw ng plasa. Bawat sinag ng liwanag ay ang guro ng bawat linya na nagdadala ng kanilang mga disipulo. Dahil ito ay kompetisyon ng mga mababang disipulo, at may malaking pagkakataon na makahanap ng hinaharap na henyo ng sekta, hindi nag-imbita ang Donglin Sect ng mga tagalabas. Isang ganap na panloob na bagay ito. Gayunpaman, naruroon ang sekta master, ang mga elders, at mga iba't ibang deacons. Gusto nilang makita kung aling mga mababang disipulo ang karapat-dapat alagaan. Nang dumating si Wang Lin sa plaza, karamihan sa mga disipulo na sasali ay naroon na. Bagamat maraming tao, hindi ito magulo. Maayos ang buong lugar at hindi magulo. Dahil dito, isang hindi nakikitang presyon ang kumalat sa puso ng lahat. Ang presyong ito ay tumaas habang damadami ang tao. Ito ang dahilan kung bakit mabilis ang tibok ng kanilang mga puso at hindi nila magawang gumawa ng ingay. 3 oras ang lumipas, at dumating ang mga disipulo mula sa 321 linya. Sila'y lahat nerbyoso at tahimik. Si Wang Lin ay kalmado pa rin, ngunit si Qin Mei sa tabi niya ay hindi na ngumingiti. Mukhang medyo nerbyosa siya. Mas magaan si Zhou Li, ngunit halata na siya rin ay nerbyoso. Ang kalmado ni Wang Lin ay nagpitaka kay Qin Mei, ngunit sa hindi malamang dahilan, unti-unti siyang kumalma. Ang Donglin Sect ay nagluwal ng mga henerasyon ng mga talento hanggang naging isa sa 9 na sekta at 13 puwersa. Nakuha ito sa dugo ng inyong mga nakatatandang disipulo at ipinasa sa inyong henerasyon. Ngayon ay ang malaking kompetisyon ng inyong henerasyon. Nais ko sanang makita ang kinabukasan ng Donglin Sect. Nais kong makita ang hindi matitinag na espiritu at pagiging matapang ng isang cultivator. Ang unang pagsubok ng kompetisyon ay pumasok sa Donglin Rift, at ang limitasyon ng oras ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ang layunin ay nakawin ng mga token mula sa isa't isa. Ang the 30th of May pinakamaraming nakaw ay makakapasa. Isang malakas na tinig ang umalingongo sa buong plaza. Isang kumikislap ng gintong liwanag ang nagningning at halos 100 mga figure ang lumitaw. Lahat sila ay malalakas na cultivator mula sa Donglin Sect. Sila'y nakaupo sa kalangitan at pinagmamasdan ng 1,000 disipulo sa ibaba. 12 ng mga mata ang nakatingin kay Wang Lin. Narinig ni Wang Lin ang parehong mga salita sa alaala ng 7-colored. Pareho ang bilang ng mga kalahok, at maging ang mga gintong figure sa kalangitan ay pareho. Ang tanging pagkakaiba lang ay karamihan sa mga mata ay nakatutok kay Zhou Li sa alaala. Tungkol kay Su Dao, bagamat may ilang mata na nakatingin sa kanya, nanginginig ang puso ni Su Dao sa ilalim ng mga titig na iyon, kaya't ibinaba niya ang kanyang ulo. Ang kanyang pagganap ay malungkot at kaawa-awa. Samantalang si Zhou Li, bagamat nanginginig, ay itinaas ang kanyang dibdib at hindi umatras. Sa kanyang talento at kwalifikasyon na matutunan ng Cloud Dao Heavenly Art, ito na ang pagkakataon niyang magningning. Ngunit, nagbago ang lahat. Ang mga titig ay dumaan din kay Zhou Li, ngunit hindi mahalaga gaano man siya magpumilit na magtagal. Halos lahat ng mga titig ay dumaan sa kanya at tumuon kay Wang Lin. Samantalang si Wang Lin, kalmado pa rin gaya ng dati, walang pagbabago.
Para bang walang epekto ang mga titig sa kanya, at ang katotohanan nga ay ganoon. Si Jolie ay kumuyam ng kamao at ibinaba ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay puno ng inggit at puot. Sa loob ng 5 buwan, hindi niya maintindihan kung paano nangyari ang lahat ng ito, kung paano nagbago ng ganito ang dating duwag na si Su Dao. Lahat ng bagay na dapat ay sa kanya ay kinuha ni Su Dao. Pumasok. Sa puntong ito, muling umalingaw ang makapangyarihang tinig at isang 5 kulay na liwanag ang kumislap sa ibabaw ng plaza. Isang malaking vortex ang lumitaw, at habang ang vortex ay umuugong, isang banyagang mundo ang lumitaw sa loob. Sa sandaling lumitaw ang vortex, ang lahat ng mga disipulo ay napalibutan ng isang liwanag. Dinala ng liwanag ang mga disipulo sa vortex. Mahigit sa 1,000 disipulo at mahigit sa 1,000 sinag ng liwanag ang pumasok sa vortex. Ang plaza ay naging tahimik, tanging ang mga guro ng mga disipulo na lamang ang natira. Magalang nilang pinagsama ang kanilang mga kamay sa mga gintong figure bago umupo upang obserbahan ang kompetisyon. Pagkatapos pumasok ng lahat, tumigil ang vortex sa pag-ikot at naging isang salamin. Ipinakita nito ang lahat sa loob. Basta't ang iyong divine sense ay pumasok, malinaw mong makikita ang lahat ng nangyayari sa loob. Ang pamamaraang ito ay nagpapahintulot sa mga malalakas na cultivator ng Donglin sect na matukoy ang henyo ng susunod na henerasyon. Ito ay isang walang katapusang, madilim na lupain. Ang langit ay malabo, tila ang walang katapusang alikabok at ulap ay sumasakop dito. Ito ay isang spatial rift na nilikha ng Donglin sect. Ang lahat ay ginaya mula sa isang bahagi ng Immortal Astral Continent. Nang lumitaw si Wang Lin, siya ay nasa isang kapatagan na natatakpan ng mga damo na kasing taas ng isang tao. Ang lugar na pinagmulan niya ay eksaktong kapareho ng alaala ng Seven Colored. Noong panahong iyon, sa unang pagsubok, sa kalaunan ay nawala ni Su Dao ang kanyang token at nabigo. Wala siyang magawa kundi panoorin sina Jolie at ang ilang mga tao mula sa kanyang linya na tumayo at magningning. At si Su Dao ay naging isang hindi mahalagang butil ng buhangin sa ilalim ng liwanag na iyon. Ang pangyayaring ito ay labis na nagulat kay Su Dao. Naranasan din ni Su Dao ang malupit na pang-aabuso ni Jolie dito. Bagamat hindi siya napatay, ito ay isang karanasang hindi makakalimutan ni Su Dao. Ito ang oras kung kailan nagbago ang kanyang personalidad. Tumangala si Wang Lin sa madilim na langit habang mamurming mag-isa, narito na ako, at lahat ay magbabago. Kabanata 1783 ang pagbabago ng alaala ni Su na nagdulot ng pagbagsak ng mundo. Habang naglalakad si Wang Lin sa kapatagan, ang mga damo sa paligid niya ay naghiwalay, na parang nagbigay daan para sa kanya. Hindi mabilis ang kanyang hakbang dahil 3 araw lang ang sapat upang matapos niya ang lahat. Gayunpaman, patuloy na nag-iisip si Wang Lin kung paano pasiglahin ang ikatlong kaluluwa at gawing mas magulo ang mga alaala nito. Kung ganoon, magagawa ko ito. Pagtapak ni Wang Lin, tumingin siya sa madilim na langit. Isang sinag ng liwanag ang dumaan sa kalangitan at biglang tumigil ng dumaan ito kay Wang Lin. Isang kislap ng liwanag ng espada ang sumak at ang sinag ng liwanag ay tumira kay Wang Lin. Isang binatang nakasuot ng asul ang lumitaw. Ang mukha nito ay puno ng puot at may amoy ng dugo sa paligid. Isang kislap ng liwanag ng espada ang sumak habang papalapit siya upang kunin ang ulo ni Wang Lin. Ngunit habang papalapit siya, dahan-dahang itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinutok ang daliri sa liwanag ng espada. Ang liwanag ay kumislap ng maliwanag at pagkatapos ay nagbasag, ipinakita ang basag na espada at ang natatakot na batang lalaki. Nanginginig ang batang lalaki at ang katawan niya ay sumabog agad. Nawala siya bago pa man magawa ni Wang Lin na hawakan siya. Tanging ang 3 token na lang ang natira. Ang mga ito ay napapalibutan ng banayad na liwanag at nakalutang, hindi gumagalaw. Okay, kukunin ko na lang ang unang pwesto sa pagsubok na ito. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang manggas, at pagkatapos niyang iligpit ang 3 token, siya ay nawala. Nang muling magpakita si Wang Lin, siya ay nasa tabi ng isang sinag ng liwanag na dumadaan sa kalangitan. Ang binata ay nag-iingat, maingat na tumitingin sa paligid. Ngunit, dahil sobrang biglaan ang paglitaw ni Wang Lin, tinamaan niya ang binata at itinapon mula sa kalangitan. Hindi nagmamadali si Wang Lin na pumatay. Itinaas niya ang kanyang palad at isang token ang lumitaw. Sa isang kisap mata, siya ay nawala. Sa unang pagsubok, si Wang Lin ay parang isang lobo na pumasok sa kawan ng mga tupa. Walang sino man ang nakatakas sa kanya, at kinuha niya ang token ng bawat isa na nadaanan niya. Unti-unting naging kilala si Wang Lin sa unang pagsubok. Kapag nakita siya, nanginginig ang lahat at ipinagkakalob ang kanilang mga token. Magaan lang ang mga atake ni Wang Lin. Alam niyang alaala ito ni Seven Colored. Ang bawat hindi makatarungang bagay ay nagiging makatarungan habang ang alaala ay nasa Syra.
Halimbawa, sa labas ng Donglin Rift, ang mga ekspresyon at iniisip ng lahat ng tao sa labas ay gawa-gawa ng alaala ni Seven Colored. Kumilos sila ayon sa kung paano iniisip ni Seven Colored na kikilos sila. Sino ang taong ito? Sa loob ng wala pang isang araw, nakakuha siya ng mahigit 300 token. Matindi ang mga kilos niya, pero parang hindi naman mas mataas ang kanyang antas ng pagpapalago. Ang bawat atake ay naglalaman ng cloud energy at mukhang kahanga-hanga. Malaki ang posibilidad na wala nang makakatalo sa kanya sa kompetisyong ito. Hindi ko inasahan na may ganitong klase ng tao sa henerasyong ito. Sa harap ng mga gintong figure, sinuman na nakakita ng pagpapakita ni Wang Lin sa Vortex ay nabigla. Ang mga guro sa plaza ay nakatingin kay Wang Lin na may takot at pagtataka sa kanilang mga mata. Ang guro ni Su Dao ay may malawak na ngiti sa mukha. Kung mas maganda ang pagpapakita ni Wang Lin, mas maganda ang magiging gantimpala para sa kanya. Sa loob ng unang pagsubok, malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang malaking dami ng mga distortions habang kinukolekta niya ang mga token at pinatumba ang mga henyo mula sa alaala ni Su Dao. Ang mga distortions na ito ay dulot ng pagbabago sa alaala at mga palatandaan ng pagbabago sa alaala ng ikatlong kaluluwa. Hindi pa sapat ang simulation, nilshake ni Wang Lin ang kanyang ulo at ikinalat ang kanyang divine sense sa buong lugar. Sa sandaling kumalat ang kanyang divine sense, lahat ng naruroon ay lumitaw sa isipan ni Wang Lin. Hinahanap niya ang mga henyo na labis na kinaiinggitan ni Su Dao noon. Ang mga taong ito ay nagpakita ng nakakabighaning mga kakayahan at nakakuha ng mataas na ranggo sa mga sumunod na pagsubok. Isang tao ang pangalan ay Kun Pang. Ang taong ito ay dalubhasa sa bilis at nag-iiwan ng mga after images habang siya ay gumagalaw. Sa alaala ni Seven Colored, ang taong ito ay pangatlo sa unang pagsubok. Ang tingin ni Wang Lin ay kalmado habang siya ay dumadaan sa kawalan. Tumawid siya ng malaking distansya sa isang hakbang at dumating sa ibang lugar. Dito, nakita niya ang cultivator na nagngangalang Kun Pang. May 3 tao sa paligid ng taong ito, ngunit nang magpakita si Wang Lin, ang 3 ito ay nagsisigaw ng malupit at umatras. Ipinakita ni Kun Pang ang isang malamig na ngiti at parang hahabol pa, ngunit bigla siyang humarap at tumitig kay Wang Lin, na lumulutang 100 talampakan mula sa likod niya. Ang distortion ay isang bagay na tanging si Wang Lin lamang ang nakakita. Habang papalapit si Wang Lin kay Kun Pang, ang distortion ay naging mas matindi, para bang ang ikatlong kaluluwa ay nagiging sabik. Ibigay mo ang token mo, sabi ni Wang Lin ng dahan-dahan. Talaga namang ayaw niyang labanan ng isang maliit na cultivator tulad nito. Ang mga mata ni Kun Pang ay kumipot at agad siyang umatras. Napakabilis niya at mabilis na umatras ng malayo, ngunit sa mga mata ni Wang Lin, siya ay mabagal. Bumantong hininga siya at magaan na ini-wave ang kanyang kanang kamay. Nagsisigaw si Kun Pang at naghagis ng higit sa 100 jade tokens. Habang lumilipad ang mga token, ang distortion ay lalong lumakas. Mas nagiging masigla ang aura ng 8 pintuan, ngunit hindi pa rin sapat ito para ganap nilang ipakita ang kanilang sarili. Hindi pa ba sapat ang simulation? Kung ganoon, tutulungan ko kayong patayin si Zhou. Isang kislap ng lamig sa mata ni Wang Lin at ang kanyang divine sense ay tinutok kay Zhou. Si Zhou ay nasa isang malupit na kalagayan at maingat na nagtago sa isang bundok. May 8 token siyang dala. Laan na ang lahat kay Su Dao. Kung hindi siya, ang Cloud Dao Heavenly Art ay magiging akin at hindi ako maghahirap ng ganito sa unang pagsubok. Lahat ng ito ay dahil kay Su Dao. Patayin ko siya. Nakasalampak si Zhou habang may galit sa kanyang mukha. Sinusumpa niyang puot kay Su Dao. Pumasok siya sa sekta ng mas huli kaysa sa akin. Anong karapatan niyang matutunan ng Cloud Dao Heavenly Art? Bakit siya binibigyan ng halaga ng guro? Ang puso ni Zhou ay puno ng galit. Pinipigilan niyang magalit at tumuon sa pagpapagaling ng sarili, ngunit ang bundok na kinatigaw niya ay nagsimulang maggalaw. Pagkatapos magulat ni Zhou ang bundok ay umugang. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Zhou at tumakbo siyang palabas. Nang umalis siya sa bundok, ito ay gumuho, at ilang mga bato ang tumama sa kanya. Sinubukan niyang iwasan ngunit tinamaan siya ng isa. Damyugo siya at umatras ng 1,000 talampakan mula sa bundok. Kasabay ng mga pangyayaring ito, lumitaw ang itsura ni Wang Lin sa likod ni Zhou. Kalmado si Wang Lin nang magsalita, Zhou. Ang mga salitang ito ay parang kulog na tumama sa isipan ni Zhou. Nang magsimula siyang tumakbo upang tumakas, ang kanang kamay ni Wang Lin ay dumampi sa noo ni Zhou. Sa sandaling iyon, ang ugong sa ulo ni Zhou ay naging walang hanggan. Nang mamatay si Zhou, malinaw na naramdaman ni Wang Lin na ang distortion sa paligid niya ay naging mas magulo at umugang ng mahina. Para bang ang mundo na nilikha ng ika-5 bulaklak ay nasa bingit ng pagbagsak.
Ang aura ng 8 pintuan ay biglang naging malinaw. Agad na naramdaman ni Wang Lin ang lokasyon ng 3 sa mga pintuang iyon. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagbigay ng misteryosong liwanag. Nang walang pag-aalinlangan, gumalaw siya at kumalat ang kanyang divine sense upang hanapin ang mga natitirang disipulo ng Donglin sect. Puno ng takot ang mga ito habang kinuha ni Wang Lin ang kanilang Jade Tokens. Habang tumataas ang bilang ng mga Jade Token na kinukuha ni Wang Lin, lalong tumindi ang distortion at lalong nanginig ang ikatlong kaluluwa. Ang lahat ng ginagawa ni Wang Lin ay kabaligtaran ng mga alaala ng ikatlong kaluluwa. Ang matinding pagkakakontrasto na ito ay malapit ng pumutok at masira ang alaala, at mas malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang mga aura ng 8 pintuan. Wala nang pangalawa at pangatlong pagsubok sa kompetisyon ng Donglin sect. Kung kukunin ko lahat ng Jade Token sa unang pagsubok, wala nang susunod na pagsubok dahil ako lang ang magiging nag-iisang panalo. Ganap nitong babaliktarin ang mga alaala ng ikatlong kaluluwa. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang mabilis siyang gumalaw. Lahat ng disipulo ng Donglin sect ay nawala ng kanilang Jade Tokens kay Wang Lin habang siya ay dumadaan. Kung may magtangkang lumaban, agad na aalisin ni Wang Lin. Ngunit wala siyang galit sa kanila. Bagamat sila ay mga tao mula sa alaala ni Seven Colored, hindi siya nagmadaling pumatay. Tanging ang mga tao na kinaiinggitan ni Seven Colored at nakaranas ng masama ang laban kay Wang Lin ang napatay ni Wang Lin. Bawat patay na isa, lalong lumakas ang distortion sa likuran niya. Para bang ang ikatlong kaluluwa ay nagiging sabik sa kaguluhan na ito. Ang mabilis na hangin ay dumaan. Sa plaza ng Donglin sect sa labas, silang lahat ay tumayo. Ang kanilang paligid ay nagiging distorted at ang ilang mga figure ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Ngunit hindi nila ito alam habang ang kanilang mga mata ay nakafocus sa vortex na huminto sa pag-ikot sa langit. Nakikita nila ang mga kilos ni Wang Lin at kung paano niya nakuha halos lahat ng Jade Tokens mag-isa. Nakita nila ang isang nakakagulat na sandali na hindi pa nakikita sa Donglin sect. Ang kanilang mga nagulat na ekspresyon at iniisip ay mga bagay na ipinanganak ng alaala ni Seven Colored. Sa sandaling ito, isang malaking alon ang sumabog sa Donglin sect. Sa unang pagsubok, nang makuha ni Wang Lin ang huling Jade Token, ang distortion dito ay nakakagulat. Ang aura ng 8 pintuan ay naging malinaw, ngunit parang may isa pang ulap na nagkukubli pa. Nagbago ang itsura ni Wang Lin sa madilim na langit at hinayla ng kanyang mga kamay ang langit. Hinawakan ni Wang Lin ang langit at pinunit ito upang lumikha ng isang malaking rift. Sa labas ng rift ay ang pangunahing plaza ng Donglin sect. Lumakad si Wang Lin papunta sa plaza sa harap ng mga naguguluhang ekspresyon ng lahat. Lumulutang siya sa langit sa ibabaw ng Donglin sect. Ako, si Su Dao, ang unang pwesto sa kompetisyong ito. Nang magsalita si Wang Lin, ang langit at lupa ay gumuho. Lahat ng mga figure ay nawala at lahat sa mundong ito ay nag-crumble. Ang ikalimang bulaklak ay nanginginig at unti-unting nag-crumble. Kasabay nito, ang aura ng 8 pintuan ay ganap na lumitaw habang ang mga alaala ng ikatlong kaluluwa ay binago. Ang kanilang mga aura ay sumabog paitaas na parang mga haligi ng usok. Ang tanging hindi bumagsak ay ang likod ng bundok ng Donglin sect, ang Donglin Pool. Kabanata 1784. Ang isda ay naging dragon sa loob ng Donglin Pool. Ang Donglin Pool, isang lugar na hindi pa napuntahan ng Seven Colored Celestial Sovereign. Kahit na siya ay pinili upang alagaan ng kanyang ninuno, hindi pa siya nakapasok sa Donglin Pool. Nang makuha niya ang kwalipikasyon upang pumasok sa Donglin Pool, siya ay pinalayas mula sa Donglin sect dahil sa isang aksidente. Isa itong bagay na kanyang pinagsisihan sa buong buhay niya. Sa oras na ito, ang mundo ay gumuho, ngunit tanging ang Donglin Pool ang natira. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga sa ikatlong kaluluwa ang pagsisising ito sa kanyang buhay. Ang mga aura ng 8 pinto ay malinaw na lumitaw sa gumuguhong mundo. Binuksan nito ang mga limitasyong nagpasya na tanging si Wang Lin lamang ang makakapasok sa mundong ito. Matapos ang lahat, pina-activate ni Wang Lin ang ikalimang bulaklak gamit ang ikatlong kaluluwa, kaya nang pumasok siya, hindi na makakapasok pa si Old Ghost Zone. Gayunpaman, habang ang alaala ay naguguluhan at bumagsak, ang aura ni Old Ghost Zone ay umiikot sa mundong ito. Patuloy siyang sumusubok na pumasok sa mundong ito. Sa ngayon, kahit na lumitaw na ang 8 pinto, hindi pa rin lumilitaw ang tunay na pinto. Kung susubukan niyang hanapin ang mga ito isa-isa, magtatagal pa ito. Matapos ang lahat, ang 8 pinto ay lumitaw dahil sa shortcut na ginawa ni Wang Lin. Pinilit niyang lumitaw ang mga ito sa pamamagitan ng pagkalito sa mga alaala ng ikatlong kaluluwa. Ang mundo ay bumabagsak. Malamang naguguho muna ang lugar na ito bago niya matagpuan ang tunay na pinto, kaya ang 8 pinto ay muling matatagpuan.
Sa oras na iyon, magiging mas mahirap pang hanapin ang pinto. Matapos niyang likhain ang pagkakataong ito, hindi niya ito palalagpasin. Hindi ba sapat ang stimulasyon? Su Dao, iniwan mo ang Donglin sect, ngunit matutulungan kita na tuparin ang iyong huling kahilingan na pumasok sa Donglin pool. Mabuti. Ako, si Wang Lin, ay tutulong sa iyo na matupad ang iyong kahilingan, ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung nasaan ang tunay na pinto. Alam ni Wang Lin na mahalaga ang oras. Maari nang sirain ni Old Ghost Zan ang mahina na harang sa mundong ito anumang oras. Hindi na nagdalawang isip si Wang Lin. Tumakbo siya patungo sa Donglin pool na hindi pa bumagsak. Lumapit siya sa pool sa isang iglap. Ang pool na ito ay eksaktong pareho sa pool sa ikalawang bulaklak, ngunit hindi ito nagyayelo. Malinaw ang tubig at may amoy na umaagos mula rito. Mabilis siyang umupo sa loob ng pool. Nang umupo siya at tinapik ang pool, gumalaw ang 7 asensya sa katawan ni Wang Lin. Ang pool na ito ay kakaiba at naglalaman ng isang hindi maipaliwanag na lakas ng asensya. Pumasok ito sa kanyang katawan at nagsanib sa 7 asensya niya. Habang nagsasanib, ang 7 asensya ni Wang Lin ay lumakas at naging ilang ulit na mas malakas. Pagkatapos mag-circulate sa loob ng kanyang katawan, ang 7 asensya ay lumabas. Ang fire essence sa kaliwang mata ni Wang Lin ay naging isang dagat ng apoy at pumasok sa Donglin pool. Tila ito ay sumisipsip ng walang katapusang lakas at naging isang katawan ng apoy. Ang katawan na ito ay eksaktong kapareho ni Wang Lin, ngunit gawa sa apoy. Ito ay binuo ng fire essence. Sa puntong ito, ang fire essence ni Wang Lin ay lumampas na sa dati, at naging ganap. Ang katawan ng apoy ay may suot na mga damit na gawa sa apoy, at isang malakas na aura ang sumabog. Walang katapusang mga alon ng kidlat ang gumalaw sa loob ng pool. Sandali pagkatapos, isang malakas na pag-uga ng kidlat at isang Thunder Dragon ang lumabas mula sa pool at nagkaroon ng anyo ng tao. Kasabay nito, ang kidlat ay lumabas mula sa kanang mata ni Wang Lin at naging isang Thunder Dragon na mabilis pumasok sa pool. Katulad ng katawan ng apoy, ang Thunder Body na ito ay mukhang Wang Lin. Siya ay parang isang Thunder Celestial. Makaraan ng ilang sandali, ang life at death, true at false, at karma essences ay tahimik na lumitaw. Ang Donglin pool ay biglang nawala ng higit sa kalahati ng tubig nito at pinagsama ang 3 ethereal essences. Ang life at death essence ay bumuo ng isang katawan bago si Wang Lin. Bumukas ang katawan nito ng mga braso. Ang kaliwang kamay nito ay kumokontrol sa buhay at ang kanang kamay nito ay kumokontrol sa kamatayan. Para itong isang celestial na kumokontrol sa buhay at kamatayan. Ang kulay abong balabal at mahahabang buhok nito ay isang nakamamanghang tanawin. Sa tabi ng life at death true body, ang karma at true and false essences ay bumuo rin ng 2 katawan. Para sa karma true body, ang bukas na palad nito ay karmic cause at ang nakasarang palad nito ay karmic effect. Nagbibigay ang katawan na ito ng ibang dimensional na pakiramdam, at ang mga mata nito ay puno ng walang katapusang karunungan, na parang nakita na nito ang lahat ng pagbabago sa mundo. Ang true and false true body naman ay may kalahating nakasarang mga mata. Tila nagbabago mula sa tunay at peking tila natatakpan ng ulap. Gayunpaman, ang katawan na ito ay naglalabas ng pressure na kayang magpatibok ng puso ng sinuman. 5 sa mga asensya ang bumuo ng mga tunay na katawan, ngunit hindi ito ang wakas. Ang killing essence ni Wang Lin ay lumitaw at sumipsip ng malaking halaga ng tubig. Nang humigit kumulang 30% na lang ang natira sa pool, ang slaughter essence ay bumuo ng tunay na katawan. Ang katawan na ito ay gawa sa killing intent at ganap na pula. Nang lumitaw ito, naglabas ito ng killing intent na kayang sirain ng mundo. Pagkatapos ng 6 na asensya, ang restriction essence na nabuo mula sa mga linya ng dugo sa mga mata ni Wang Lin ay lumabas. Ang mga linya ng dugo ay lumipad at nagmukhang pares ng mga mata. Ang tubig mula sa pool ay patuloy na bumaba hanggang sa mas mababa sa 20% na lamang ang natira. Ang restriction essence ay kumpleto at bumuo ng tunay na katawan. Ito ay lumutang sa harap niya, naging ika-7 essence true body. Ang pagkabigla ni Wang Lin ay umabot sa sukdulan. Nakalimutan niyang si Old Ghost Zone ay malapit nang pumasok at ang tunay na pinto ay natatagpuan pa rin sa 8 pinto. Hindi niya inaasahan na ang Donglin pool ay magkakaroon ng ganitong kahangahangang epekto na magpapayagan sa kanyang mga asensya na mag-evolve sa mga essence true bodies na hindi pa niya nakita o narinig. Ang pangyayaring ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Hindi niya inasahan ang ganitong nakakagulat na pagbabago. Gayunpaman, naintindihan niyang lahat ng ito ay isang ilusyon. Ang Donglin pool ay nabuo mula sa mga alaala ng ikatlong kaluluwa, at nakabase ito sa posibilidad ng pangyayaring ito. Kapag ang mundo ay ganap ng gumuho, siya ay babalik sa tunay na mundo at mawawala ang lahat ng ito. Gayunpaman, nagbigay ito kay Wang Lin ng pag-asa.
Pinapayagan siyang malaman ang kahalagahan ng Donglin Pool. Kung makakapunta ako sa Immortal Astral Continent, kailangan kong pumunta sa Donglin Pool. Narinig ni Wang Lin ang isang tinig na umuukit sa kanyang puso. Alam niyang kahit na ang kanyang kasalukuyang anyo ay isang ilusyon, ang kanyang antas ng pagsasanay ay damable ng malaki. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Isang mas nakakagulat na pagbabago ang naganap sa pool na may mas mababa sa 20% ng natirang tubig. Hindi lang 7 asensya si Wang Lin, mayroon siyang ika-8 asensya. Ang ika-8 asensya ay ang water essence na nakuha niya mula sa formation sa Planet 5 Elements. Gayunpaman, ito ay nakarating lamang sa maliit na pagkumpleto at malayo pa sa pagkakaroon ng malaking pagkumpleto upang mapataas ang kanyang antas ng pagsasanay. Ngunit sa oras na ito, pumasok ang tubig mula sa Donglin Pool sa katawan ni Wang Lin sa pamamagitan ng kanyang mga pores at nagsanib sa kanyang water essence. Ang puso ni Wang Lin ay kumabog ng mabilis habang naramdaman niyang ang ika-8 asensya ay mabilis na naging mas malakas. Nang maubos ang lahat ng tubig mula sa Donglin Pool, naging kumpleto ang water essence. Nabuo rin ito ng isang essence true body. Ang tunay na katawan ay may suot na kamisete ng alon ng tubig at ang buong katawan nito ay malinaw na parang tubig. Nang lumitaw ito, mabilis na tumaas ang antas ng pagsasanay ni Wang Lin sa huling bahagi ng Spirit Void. Sa isang iglap, umabot siya sa rurok ng Spirit Void stage at isang hakbang na lang mula sa Arcane Void. Kung makakabuo siya ng ika-9 na asensya, makakapasok siya sa Arcane Void stage. Ang 9 na asensya ay magsasanib sa isa at maaabot ang rurok ng mga asensya. Pagkatapos mawala ang lahat ng tubig mula sa Donglin Pool, lumitaw ang walang katapusang mga bitik. Ito ay bumagsak sa mga piraso at nawala sa kawalan. Ang Donglin Pool, ang tanging natirang bagay sa mundong wasak na ito, ay ganap na gumuho. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang mundong nilikha mula sa alaala ng Seven Colored ay ganap ng nawasak. Ang aura ni Old Ghost Zone ay biglang pumasok at lumipad patungo kay Wang Lin. Kasabay ng pagbagsak ng mundo, ang aura ng isa sa 8 pinto ay biglang lumakas ng husto at pinigilan ang natitirang 7 pinto. Ito ang tunay na pinto, ang nagdadala patungo sa Immortal Astral Continent. Biglang tumangala si Wang Lin. Habang papalapit si Old Ghost Zone, tumalon si Wang Lin. May tunog na mga pagsabog mula sa kanyang katawan. Kahit na ang malakas na pakiramdam at mataas na antas ng pagsasanay ay peke, binuksan nito ang pinto patungo sa maliwanag na hinaharap para kay Wang Lin. Habang naglakad siya pasulong, tuluyang gumuho ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mundong alaala ni Seven Colored ay gumuho, ngunit ang aura ng tunay na pinto ay lalong lumakas. Nasa harap lang nito. Tila naging baliw si Old Ghost Zone at mabilis na lumapit. Ngunit hindi na niya kayang habulin si Wang Lin, na natutunan ng Cloud Dao Heavenly Art at bumuo ng 8 Essence True Bodies. Isang hakbang lang ang ginawa ni Wang Lin at napunta siya sa tunay na pinto. Ang lugar na ito ay dating isang bundok na matagal nang gumuho. Ang pinalit nito ay isang pinto. Ang pintong ito ay naglalabas ng isang sinaunang aura at napakalaki. Si Wang Lin ay parang isang langaw sa harap nito. Sa sandaling lumapit si Wang Lin sa pinto, hindi siya nagatubiling itaas ang kanang kamay. Lahat ng kanyang ancient Dao na lakas at pagsasanay ay nagtipon sa kanyang palad at pinindot ang pinto. Pinto ng kuweba, buksan. Sumigaw si Wang Lin, at ang 8 Essence True Bodies ay lumitaw. Lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga kamay at pinindot ang pinto. Ang pinto ay nayanig at isang malakas na pag-uga ang umalangaw. Isang agwat ang lumitaw at nagsimulang magbukas ang pinto. Sa kabila ng agwat ay ang Immortal Astral Continent, ang malawak na tunay na mundo. Si Wang Lin ang kauna-unahang tao mula sa loob ng kuweba na dumating dito matapos maisara ang pinto. Hindi kayang ilarawan ang kanyang nararamdaman. Baka si The Wisp Scattered Spirit ay may parehong nararamdaman nang umalis siya sa 7 million worlds at dumating sa Ancient Star System. Sa sandaling nabuksan ng pinto, isang alon ng purong aura mula sa Immortal Astral Continent ang sumabog. Kabanata 1785 nagliliyab na pakpak ng pagnanasa na maabot ang Immortal Astral Continent. Isang puwang ang bumukas sa pintuan at ang aura ng Immortal Astral Continent ay sumalubong. Ang mundo ay gumuho sa likuran ni Wang Lin, at lumabas si Old Ghost Zone. Ang anino na may kapa ay nagpakita ng nakakatakot na liwanag sa kanyang mga mata at tinitigan si Wang Lin. Hindi alam kung bakit, ngunit isang pakiramdam ng buhay at kamatayan ang pumasok sa kanyang puso nang magbukas ang pintuan. Nakatayo si Wang Lin sa tabi ng pintuan at lumingon upang tingnan si Old Ghost Zone sa malayo. Ang aura mula sa Immortal Astral Continent ay pumasok sa puwang. Pinatibay nito ang kanyang Ancient Dao bloodline, at pabilis ng pabilis ang pagdaloy ng kanyang dugo. Parang hinihigop nito ang aura.
Ang pakiramdam ng panganib sa puso ni Old Ghost Zon ay lalong lumakas. Hindi siya lumapit kundi nagsalita mula sa malayo. Kahit buksan mo ang pintuan, hindi ka aalis. Bagamat wala akong alaala mula sa ikatlong kaluluwa, may natirang instinct sa mga kaluluwa. May harang sa pagitan ng mundo ng yungib at ng Immortal Astral Continent. Tanging ang may bloodline mula sa Immortal Astral Continent lamang ang makakaalis. Kahit na maramdaman mong tinatawag ka ng iyong bloodline at makakaalis, kung hindi mo ibibigay ang ikatlong kaluluwa, papatayin ko ang lahat ng mahal mo sa buhay paglabas mo ng yungib. Ngayon na nabuksan na ang pintuan, wala nang malalim na alitan sa pagitan natin. Ibigay mo sa akin ang ikatlong kaluluwa at aalis na ako sa lugar na ito at hindi na babalik sa mundo ng yungib. Ang mga salita ni Old Ghost Zon ay may kakaibang puwersa. Hindi sumagot si Wang Lin. Hindi niya kayang ibigay ang ikatlong kaluluwa. Para sa kanya, ang kaluluwang ito ay hindi ang seven-colored celestial sovereign na si Su Dao, kundi ang kanyang disipulo na si Exi Ching. Habang tahimik na nag-iisip, iniangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at dalawang liwanag na parang multo ang kumislap. Ang dalawang bola ng liwanag ay naglalabas ng nakakasilaw na glow. Nasa loob nito ang mga bloodlines. Ang mga ito ay ang heart blood ni Exi Ching. Si Exi Ching ay isang reincarnation ng ikatlong kaluluwa, at sa pagsasakripisyo ng kanyang buhay, nakagawa siya ng 3 selyo. Isa ay para sa kanyang sariling kaluluwa, at ang dalawa ay ibinigay kay Wang Lin. Ito ang huling bagay na ginawa niya para sa kanyang guro bago siya namatay. Matapos magsanib ang 2 selyo sa aura mula sa Immortal Astral Continent, magkakaroon ito ng lakas upang selyuhan ang iba pang 2 kaluluwa. Sa sandaling lumitaw ang 2 selyo, ang malaking halaga ng aura mula sa Immortal Astral Continent na dumaan sa maliit na puwang sa pintuan ay damaloy patungo sa kanang kamay ni Wang Lin. Ang aura ay mabilis na nagsanib sa selyo. Ang liwanag na parang multo ay biglang lumakas na parang 2 maltong araw na lumitaw sa kanang kamay ni Wang Lin. Ang katawan ni Wang Lin ay naging malabo sa loob ng liwanag, at pati ang pintuan sa likuran ni Wang Lin ay unti-unting nawala. Ang pintuan ay nagmistulang malabo mula sa malayo. Ngunit hindi kumpleto ang lakas ng selyo. Patuloy pa itong sumisipsip ng aura mula sa Immortal Astral Continent. Dahil ang pintuan ay bahagyang nakabukas, mabagal ang rate ng pagsipsip. Nang maramdaman ni Old Ghost Zon ang lakas ng selyo, lumiit ang kanyang mga mata. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit siya nakaramdam ng krisis sa buhay at kamatayan. Ang pakiramdam na ito ay nagmula sa lakas ng selyo na nagsimulang sumipsip ng aura mula sa Immortal Astral Continent. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Old Ghost Zon at tumakbo siya kay Wang Lin nang walang pag-aalinlangan. Alam niyang hindi na oras para umatras, kahit na napakabigat ng pakiramdam ng panganib. Kung hindi, magiging hindi may paliwanag ang mga magiging resulta. Napakabilis ng kanyang galaw at dumating siya sa loob ng 1,000 talampakan mula kay Wang Lin. Itinaas ni Old Ghost Zon ang kanyang kamay at isang gintong karakter na, laban, ay tumama kay Wang Lin. Kasabay nito, isang anino ang lumitaw sa ibabaw ng 7-colored soul na anino ni Old Ghost Zon. Bigla na lang sumulpot ang kaluluwa ng 7-colored Daoist. Ang katawan nito ay naglalabas ng 7 kulay na liwanag at bumangga kay Wang Lin. Hindi nagtagal, binuksan ng kaluluwa na may kapa ang kanyang mga braso. Ang kapa sa kanyang katawan ay nag-extend tulad ng isang alon at dumaan patungo kay Wang Lin. Tahimik lang ang ekspresyon ni Wang Lin at ang 2 selyo sa kanyang kamay ay patuloy na sumisipsip ng aura mula sa Immortal Astral Continent. Habang papalapit si Old Ghost Zon at ang 2 7-colored souls, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at itinulak ito pasulong. Sa mga sandaling iyon, ang 8 essence true bodies ni Wang Lin ay sabay-sabay na lumitaw at itinulak ang kanilang mga kamay pasulong. Sumabog ang mga kalabog na tunog, at ang nagbagsakang ika-5 bulaklak ay unti-unting naglaho, mabilis na ipinakita si Dao Master Blue Dream, ang matandang lalaki na tinawag na mamula sa Planet 5 Elements, si Tang Shan, at ang iba pa. Nandyan din ang mga malubhang sugatang Black Tortoise General at Vermilion Bird General. Sa sandaling lumabas ang mga essence true bodies, nagbago ang ekspresyon ni Old Ghost Zon. Wala siyang alaala mula sa ikatlong kaluluwa, kaya hindi niya ito nakilala. Ngunit ang mga mata ng matandang lalaki na tinawag na Ma ay puno ng takot at hindi makapaniwala nang makita ang mga essence true bodies. Essence true body. Ang mga ito ay essence true bodies. Napakabihirang magkaroon ng isang tao ng kahit isang essence true body, pero siya ay may 8. Narinig ko na may isang paraan para makuha ang essence true body maliban sa pagpunta sa primordial God realm. Bagamat hindi pa napatunayan ang pamamaraang ito, ipinapakita nito kung gaano ito kabihirang mangyari. Sumabog ang mga kalabog na tunog. Sabay-sabay na umatake si Wang Lin at ang 8 essence true bodies niya.
Si Old Ghost Zon, ang Seven-Colored Soul, at ang kaluluwa na may kapa ay nayanig at napilitang umatras. Ito ang unang pagkakataon na hinarap ni Wang Lin si Old Ghost Zon ng harapan at napilitang patulsikan siya. Tumutremble ang katawan ni Wang Lin. Isang malakas na puwersa ang pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay at pumasok sa 8 essence true bodies na nasa likod niya. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Sa pamamagitan ng puwersang ito, iginiya ng kanyang kaliwang kamay ang isang arko at umatras siya upang aipatong ang kanyang kaliwang kamay sa pintuan. Ang pintuan ay kumalagabog, at sabay na umatras ang 8 essence true bodies at bumangga sa pintuan. Habang ang mga kalabog na tunog ay gumugol, ang pintuan ay itinulak pabalik ng mas malaki mula sa isang crack hanggang sa ito ay halos mabuksan ng 30%. Sa mga sandaling iyon, hindi na kailangan ng isang tao para itulak ang pintuan. Habang ang makapangyarihang aura ng Immortal Astral Continent ay damaloy, ang pintuan ay dahan-daang bumukas ng kusa, palawak ng palawak. Kasabay nito, higit pang aura mula sa Immortal Astral Continent ang damaloy palabas at nagsanib sa 2 selyo sa kamay ni Wang Lin. Habang ang ekspresyon ni Old Ghost Zon ay labis na nagbago, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Puno ng takot ang mga mata ni Old Ghost Zon. Wala siyang oras upang mag-alinlangan, at mabilis na umatras. Tumingin si Wang Lin sa selyo sa kanyang kamay. Bahagya niyang nakita si Xie Qing, at nalukot ang kanyang mga mata. Xie Qing, ikaw ay aking disipulo at pati na rin aking guro, say ni Wang Lin at inilog ang kanyang kanang kamay. Ang 2 selyo ay lumipad patungo kay Old Ghost Zon na tumatakas. Ang mga selyong ito ay tulad ng tadhana. Kahit gaano kabila si Old Ghost Zon, hindi niya matatakasan ang tadhana. Agad na bumangga ang 2 selyo kay Old Ghost Zon. Bago ang kanyang takot na ekspresyon, ang unang selyo ay tumama sa kanyang noo. Si Old Ghost Zon ay sumigaw at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo. Nang lumitaw ang isang spell, ang kaluluwa na may kapa sa paligid niya ay nagpakita ng takot sa kanyang mga mata. Ibinangon niya ang kanyang kamay at nagsumang liwanag upang salubungin ang selyo. Ngunit lahat ng spells at liwanag ay hindi makakapigil sa selyo. Para bang walang bagay na nakatayo sa harapan nito. Tumagos ang selyo sa lahat ng bagay at dahan-daw ang damapo sa pagitan ng mga kilay ng anino na may kapa sa paligid ni Old Ghost Zon. Sa sandaling damapo ito, ang kaluluwa na may kapa ay nagbigay ng isang malungkot na sigaw. Ang isang anino na sumanib dito ay agad nagbago at naging 7-colored soul. Ang selyo ay huling damapo sa pagitan ng mga kilay ng 7-colored soul. Sumabog ang isang kalabog at ang selyo ay pumulibot sa 7-colored soul. Mula sa malayo, ito ay nagmukhang isang lambat, at ang 7-colored soul ay lumiit kasabay ng lambat hanggang ito'y naging kasing laki ng isang kamao. Ang liwanag mula sa kaluluwa ay namipis. Sa mga sandaling iyon, mabilis na umatras si Old Ghost Zon, at nagkaroon ng mga ripple sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kaluluwa na may kapa sa paligid ni Old Ghost Zon ay puno ng walang hanggang takot habang tinitingnan ng selyo na tumama sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang selyo ay nawawala at pinalibutan ng kanyang katawan. Mula sa malayo, si Dao Master Blue Dream at ang iba ay nagulat. Hindi nila inaasahan na may ganitong paghahanda si Wang Lin. Ang matandang lalaki na tinawag na Ma at si Yun Yifeng ay tinitingnan si Wang Lin ng malalim at komplikadong mga mata. Akala nila si Zuan Luo ang tutulong sa isyu sa mundo ng yungib sa dulo. Ngunit hindi pa lumabas si Zuan Luo, at lahat ng nangyari ngayon ay nakasalalay kay Wang Lin. Ang kaluluwa na may kapa na pumasok kay Old Ghost Zon ay nahawakan sa leeg at lumiit hanggang maging kasing laki ng isang kamao. Ang lahat ng koneksyon kay Old Ghost Zon ay naputol. Sa sandaling naputol ang koneksyon, agad na naging madilim ang mga mata ni Old Ghost Zon at damaloy ang itim na dugo mula sa kanyang bibig. Kahit nawala ng liwanag ang kanyang mga mata, naging malinaw pa rin ito. Tiningnan niya ang paligid, at sa huli ay ang kanyang tingin ay tumuon kay Wang Lin, at pagkatapos ay sa pintuan sa likuran ni Wang Lin. Tinitingnan ang pintuan na unti-unting bumubukas, ngumiti si Old Ghost Zon. Magaling ka, ang pangarap ko sa buong buhay ko ay buksan ang pintuan ng yungib na ito, ngunit, noong panahon na iyon, nabigo ako sa aking arcane tribulant at napilitan akong magsanib sa kanya, ang katawan ni Old Ghost Zon ay nagbigay ng mga alon ng itim na gas. Ang kanyang balat ay natutuyo at maraming itim na likido ang dumadaloy mula rito. Siya ay natutunaw at namamatay. Dapat matagal na akong patay, nakumpleto mo ang pangarap ko at pinalaya mo ako. Wang Lin, salamat, ang kanyang boses ay mahina at kalahati ng kanyang katawan ay naglaho na. Gayunpaman, ang natitirang kalahati ng katawan ay nagbago at naging isang sinag ng pulang liwanag. Ang kanyang mga mata ay kumislap na parang pinakawalan ng huling puwersa ng buhay at tumakbo patungo sa kalahating bukas na pintuan.
Kahit na mamamatay siya, kailangan niyang makita ang Immortal Astral Continent na pinakahahangad niya buong buhay niya. Hindi pinigilan ni Wang Lin si Old Ghost Zone. Pinanood lang niyang tumakbo ang kalahating katawan ni Old Ghost Zone patungo sa pintuan at pinanood si Old Ghost Zone na maglaho sa labas ng pintuan. Kabanata 1786 Isang pagdampi ng mga kamay bilang paggalang habang ang alikabok ay naghuhulog. Ganap na bumukas ang pintuan. Sa All Heaven, ang higanting pagan na natatakpan ng itim na usok sa gitna ng mundo ng yungib ay nayanig. Ang itim na usok ay nagkabasag-basag, pulgada-pulgada. Isang malaking bitik ang lumitaw sa gitna ng pagan, at kumalat ang gintong liwanag. Ang mga malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw habang ang bitik ay lumalaki. Sa huli, nahati ang pagan. Habang nahahati ito, isang gintong pintuan na kasing laki ng mundo ang lumitaw. Ang pintuan ay bumukas at ang mga ulap ay pumuno sa loob ng pintuan. Minsan ay makikita ang isang kakaibang kontinente, minsan naman ay malabo ito. Nang lumitaw ang pintuan, ang mga guho sa labas ng pagan ay naglaho at naging kalawakan na kumonekta sa iba pang bahagi ng mundo ng yungib. Ang lahat ng mga nagmamasid na mga magbubunga dito ay nakaramdam ng isang panginginig na kumalat sa buong mundo ng yungib. Habang ang panginginig ay umalingaw, ang pasukan patungo sa puso ng mundo ng yungib sa All Heaven ay biglang nawala at ang pagan ay lumitaw. Ang gintong pintuan mula sa pagan ay nagbigay ng walang katapusang gintong liwanag na bumalat sa buong mundo ng yungib. Sa labas ng gintong pintuan, isa-isang lumabas ang mga tao. Ang mga taong ito ay ang mga pumasok sa puso ng yungib at hindi namatay. Kasama sina Tu Sen, guro daw na si Blue Dream, Tang Shan, at ang mga tao mula sa Planet 5 Elements. Nandoon din si Wang Lin. Maliban sa tunog ng kulog mula sa pagbukas ng gintong pintuan, tahimik ang paligid. Wala nang ibang nagsalita. Lahat ay tumingin sa gintong pintuan at ang mundo sa kabila nito na minsang malinaw at minsan ay malabo. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang pintuan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng higit sa 2,000 taon ng kalungkutan. Sa wakas, nabuksan na ang pintuan, sa wakas, lumitaw na. Matagal nang hinihintay ni Wang Lin ang araw na ito. Ang araw na nalaman niyang ang mundo ay isang yungib lamang. Inisip niya ang araw na maaari niyang buksan ang pintuan patungo sa tunay na mundo. Patungo sa Immortal Astral Continent. Ngayon na tinitingnan niya ang gintong pintuan, parang pumasok siya sa isang kalungkutan. Ang mahigit 2,000 taon ng mga alaala ay muling sumak sa kanyang isipan. Mula sa pagiging isang bata mula sa isang nayon sa bundok, isa-isang dumaan siya sa daan patungo sa kasalukuyan, kung saan binuksan niya ang pintuan ng mundo ng yungib. Ang prosesong ito ay mahirap. Napakakaunti ang mga tao na makakaintindi ng mga pagsubok na naranasan niya, ang mga hindi mabilang na pagsalubong sa kapalaran para sa mabuti o masama. Binuksan ko na ang pintuan ng mundo ng yungib. Diyan kita gigisingan, ito ang pangako ko sa iyo. Tinitingnan ni Wang Lin ang pintuan at naramdaman ng kalungkutan sa kanyang puso. Naisip niya si Limuan. Si Ching, ipinangako kong muling buhayin ka. Tiyak na magtatagumpay ako. Tinitingnan ni Wang Lin ang gintong pintuan. Sa isang iglap, parang nakita niya ang buong buhay niya sa loob ng pintuan. Ang ikatlong asawang babae, si Tang Shan, ay kinagat ang kanyang ibabang labi at tinitingnan ang gintong pintuan, ang mga luha ay dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Miss na miss niya ang kanyang bayan, ang kanyang sekta, ang kanyang guro at sekta. Matagal na siyang nandyan sa mundo ng yungib. Dapat ay manhid na siya, ngunit ang kanyang pananabik ay naging kanyang kagustuhan na magpatuloy sa paghihintay. Nagawa niyang maghintay hanggang dumating ang araw na ito. Ang matandang lalaki na tinatawag na Ma at si Yun Yifeng ay tinitingnan ang gintong pintuan ng may mga damdamin. Matagal na silang naruroon sa mundo ng yungib, ngunit sa huli, wala silang nakamtan. Tinitingnan ni Ma ang mata ni Yun Yifeng na may kabutihang loob. Naalala pa niya noong si Yun Yifeng ay isang binatang 18 o 19 na taong gulang. Ngunit ngayon, maliban sa kanyang hitsura, si Yun Yifeng ay matanda na. Mag-uwi na tayo, nagsimulang huminga ng malalim ang matandang lalaki. Mag-uwi na tayo, tinitingnan ni Yun Yifeng ang gintong pintuan. Kahit siya na laging kalmado, nadarama ang kakaibang kalituhan sa kanyang puso. Hindi niya tiyak kung ang Immortal Astral Continent ba ang kanyang tahanan o kung ang Planet 5 Elements sa mundo ng yungib ay ang kanyang tahanan. Sa likuran ng matandang lalaki na si Ma, ang dalawang kalalakihang nasa kalagitnaan ng kanilang edad mula sa Planet 5 Elements ay tinitingnan din ang gintong pintuan ng may mga damdaming hindi nila matukoy. Kasama rin ang Black Tortoise at Vermilion Bird. Tinitingnan nila ang gintong pintuan at nararamdaman ang mapait sa kanilang puso. Naalala nila ang Seven Dao Sect at ang kanilang oras kasama ang Seven-Colored Celestial Sovereign. Ngayon ay babalik na sila sa Immortal Astral Continent, ngunit malamang na matagal nang nawala ang Seven Dao Sect. Kung ikukumpara sa mga tao na hindi kabilang sa mundo ng yungib, ang mga mata ni Dao Master Blue Dream ay puno ng pag-aalinlangan. Kahit na alam niyang marami na siyang natutunan at nauunawaan na ang mundo ay isang yungib lamang,
ngayon na nakaharap siya sa pintuan ng yungib, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dapat ba siyang umalis o manatili? Si Tuosen o Tusi ay tahimik na nag-iisip. Tinitingnan niya ang gintong pintuan. Hindi tiyak kung ano ang kanyang iniisip. Sa All Heaven, sa labas ng gintong pintuan, ilang mga sinag ng liwanag ang lumapit. Ang ilang mga magbubunga mula sa mundo ng yungib ay nagmula-mula sa malalayong lugar. Nang makita nila ang gintong pintuan, nagulat sila lahat. Matagal na tinitigan ni Wang Lin ang gintong pintuan. Maaari niyang malaman na pagkatapos niyang iwanan ang ikalimang bulaklak, nawala ang kanyang 8 essence true bodies. Ang kanyang water essence ay nasa maliit na pagkumpleto pa lamang, at ang iba pang 7 essence ay nakatago. Bumalik na sa dati ang lahat bago siya pumasok sa Donglin Pool. Kahit na alam ni Wang Lin na mangyayari ito, naramdaman pa rin niya ang isang maliit na pagkabigla sa kanyang puso, ngunit agad niya itong pinigilan. Puno siya ngayon ng inaasahan patungkol sa Donglin Pool sa Immortal Astral Continent. Marahil ay mayroon tayong mga alitan, kaya't marahil ay maglalaban tayo hanggang sa kamatayan. Ngunit ngayon na nabuksan na ang pintuan, nawala na ang lahat ng ating mga hidwaan. Kung may isa man sa inyo na nais umalis sa mundo ng yungib, isasama ko kayo. Ipinagtagpo ni Wang Lin ang kanyang mga kamay sa lahat ng naruroon. Ang mga salita ni Wang Lin ay tapat at walang kasinungalingan, at siya'y pagod na. Ang mga alaala mula pa noong mahigit 2,000 taon hanggang ngayon, nang sa wakas ay nabuksan ang pintuan, ay muling bumalik sa kanyang isipan. Hanggat siya ay tao, madarama niya ang pagod. Hindi lang siya pagod, pati ang lahat ng naruroon ay ganoon din. Tinulungan ni Dao Master Blue Dream dahil sa kanyang anak na babae at siya ay nasugatan. Si Tuosen at Wang Lin ay mga magkaaway at magkaibigan. Tinulungan siya sa isang mahalagang sandali at siya rin ay pagod. Kung ito man ay sinatang Shan, Black Tortoise, Vermilion Bird, o ang mga magbubunga mula sa Planet 5 Elements, lahat sila ay pagod na. Ang tindi ng labanan sa gitna ng mundo ng yungib ay hindi pangkaraniwan. Si Ma, ang matandang lalaki mula sa Planet 5 Elements, ang unang naglakad patungo kay Wang Lin nang matapos mag-isip. Tinitingnan siya ni Wang Lin na may magkahalong damdamin at pagkatapos ng mahabang oras, nagsalita siya. Fellow Cultivator Wang, aalis na muna ako. Kung makapunta ka sa lugar ng mga Celestial, maaari mo akong bisitahin sa 5 Element Sect. Tumango si Wang Lin at kalmadong nagsabi, salamat, Senior, sa pagtulong noon. Kung ako'y pinalad, tiyak na bibisitahin ko ang 5 Element Sect. Si Yun Yifeng, na nasa likod ng matandang lalaki na si Ma, ay tinitingnan ng paligid ng may kalungkutan. Sa huli, tinitingnan niya si Wang Lin at ipinagtagpo ang mga kamay. Brother Wang, mag-ingat ka. Hindi pa tapos ang ating laban. Magkakaroon tayo ng desisyon sa Immortal Astral Continent. Fellow Cultivator Yun, mag-ingat ka. Tinitingnan ni Wang Lin si Yun Yifeng. Ang taong ito ay matalino. Medyo nakita niya na siya sa mundo ng yungib. Ang mga mata ni Wang Lin ay bumagsak sa iba pang dalawang kalalakihang magbubunga mula sa Planet 5 Elements. Parang may naalala siya, at inilahad ang kanyang kamay sa kalikwan. Ang mga ripples ay umalingaw sa kalikwan. Lumitaw ang White Tiger General at ang iba pang magbubunga mula sa Planet 5 Elements. Ang kanilang pagdating ay hindi nagulat kay Ma, ang matandang lalaki. Tila alam na niya. Ngunit ang Black Tortoise General at Vermilion Bird General ay nagulat. Fellow cultivators ng Planet 5 Elements, ipinagpapasa ko kayo. Habang nagsasalita si Wang Lin, ang White Tiger General ay naglabas ng cultivator mula sa Planet 5 Elements. Ang cultivator mula sa Planet 5 Elements ay nag-isip ng saglit at pagkatapos ay bumalik sa kanyang sekta. Ang isang pangkat ng mga tao ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad patungo sa gintong pintuan. Isang kumikislap ng gintong liwanag at pagkatapos ay nawala. Nakita nilang lumabas ang mga tao mula sa Planet 5 Elements, naglakad ang Black Tortoise General at Vermilion Bird General ng ilang hakbang at ipinagtagpo ang mga kamay kay Wang Lin. Fellow Cultivator Wang Lin, ang mga bagay na nangyari noon, ay, salamat, fellow cultivator, sa pagpapatawad sa amin. Umalis na kami muna. Kung mayroon kang kailangan, tiyak na tutulong kami. Ang nagsalita ay ang Black Tortoise General. Ipinagpag ang kanyang kanang kamay at isang jade ang lumipad patungo kay Wang Lin. Tinanggap ni Wang Lin ang jade at tumango, pagkatapos ay tinitingnan ng White Tiger General sa kalikwan. Maaari ka nang umalis. Nagulat ang White Tiger General, at ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Magalang siyang yumuko kay Wang Lin at pagkatapos ay dumaan patungo sa Black Tortoise General at Vermilion Bird General. Tinitingnan ni Vermilion Bird General si Wang Lin ng isang malalim at komplikadong tingin. Salamat. Ang tatlo ay naging tatlong sinag ng liwanag at lumipad patungo sa gintong pintuan habang iniisip si Wang Lin. Nawala sila sa pintuan at bumalik sa Immortal Astral Continent. Ang ikatlong asawang babae, si Tang Shan, ay kinagat ang kanyang ibabang labi at lumakad patungo sa gintong pintuan.
Nang siya ay nasa 100 talampakan o higit pa mula sa pintuan, tumigil siya at tinitingnan si Wang Lin. Salamat. Tinitingnan ni Wang Lin si Tang Shan at dahan daw ang nagsabi, tinulungan mo ako at tinulungan kita, wala nang dapat ipagpasalamat. Binuksan ni Tang Shan ang kanyang bibig na parabang nais niyang magsalita, ngunit nanatili siyang tahimik. Lumipad siya patungo sa pintuan, at nang siya ay malapit nang mawala, bigla siyang lumingon. Magkikita pa ba tayo? Hindi nagsalita si Wang Lin. Ang tingin ni Tang Shan ay nagiging malabo at siya ay napapalibutan ng gintong liwanag. Walang ibang nakakakita kundi siya, at siya ay dahan daw ang nawala sa loob ng gintong pintuan. Sa sandaling ito, ang lahat ng hindi kabilang sa mundo ng yungib ay umalis isa-isa. Ang mga mata ni Wang Lin ay tumingin kay Dao Master Blue Dream at sa iba pa hanggang sa lumapag ang mga ito sa kalikwan. Ipinagtagpo niya ang kanyang mga kamay sa kalikwan. Wala doon, at walang nakitang kakaibang bagay. Walang ripples o anuman, ngunit ang mga salita ni Wang Lin ay umalingaw habang siya ay ipinagtagpo ang kanyang mga kamay. Senior Zuan Luo, sinundan mo ako mula sa simula. Pumunta ka sa Planet 5 Elements, sa Celestial Realm, at dumating ka sa gitna ng yungib na ito. Ngayon na nakita mong binuksan ko ang pintuan, sapat na ba? Maaari ka nang magpakita. Nagsimulang magbago ang kalikwan habang nagsasalita si Wang Lin, at isang nakatagong figure ang lumitaw. Ang mga biglaang salita at pagbabagong ito ay nagbigay ng gulat sa lahat. Ang mga mata ng lahat ay lumipat patungo sa figure. Paano mo nalaman ang aking pangalan? Isang malumanay na boses ang lumabas mula sa malabo na figure. Kabanata 1787 Mas pinili ko pang maging kasama ang aking asawa habang buhay. Habang umuukit ang kanyang mga salita, ang imahe ni Zuan Luo ay dahan-daw ang lumitaw sa palasyo na iniyuko ni Wang Lin hanggang sa lumitaw ang kanyang anyo sa sistemang bituin. Nang lumitaw si Zuan Luo, ang mga ekspresyon ni Dao Master Blue Dream at Tuo Sen ay biglang nagbago. Ang kanilang mga mata ay kumurap at ang kanilang mga ekspresyon ay naging matindi at seryoso. Hindi nila napansin ang misteryosong si Zuan Luo na biglang lumitaw. Hanggang ngayon, tanging sila lang ang nakakakita sa kanya, ngunit kung ipipikit nila ang kanilang mga mata, hindi nila ito mararamdaman. Hindi man lang tiningnan ni Zuan Luo sina Tuo Sen at Dao Master Blue Dream. Sa halip, tinitigan niya si Wang Lin na may ngiti ng interes at naghintay ng sagot mula kay Wang Lin. Hindi siya nagulat na alam ni Wang Lin kung nasaan siya, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung kailan tinawag ni Wang Lin ang kanyang pangalan. Nag-isip siya ng ilang bagay. Ngumiti si Zuan Luo at dahan daw ang nagsalita, alam ko. Sa unang bulaklak sa mundo, kung saan inilatag ng maliit na puting tigre ang batas, kumuha ka ng isang hibla ng kaluluwa mula sa maliit na cultivator ng Planet 5 Elements. Pagkatapos, lihim mong sinusuri ang hibla ng kaluluwang iyon para makita kung ano ang nangyari sa Planet 5 Elements matapos kang umalis. Tahimik na nag-isip si Wang Lin saglit at tumango. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Zuan Luo, natutunan ni Wang Lin ang pangalan nito mula sa kaluluwa ng avatar ng cultivator ng Planet 5 Elements. Ang alaala mula sa kaluluwa ng avatar ay hindi kumpleto at tanging mga kamakailang kaganapan lamang ang nasakupan. Ngunit kabilang dito ang paglitaw ni Zuan Luo matapos umalis si Wang Lin. Pinatibay ng bagay na ito ang mga pagdududa ni Wang Lin nang makita ang mga cultivator mula sa Planet 5 Elements. Pagkatapos ng lahat, hindi niya nakita ang matandang lalaki na nagmaliit sa Ancient Dao Clan. Upang maging mas tiyak, nang mag-set up si Wang Lin ng bitag para sa 7-colored Daoist, ang pagkawala ng eyefish ay labis siyang nagulat. Pinagmasdan niyang mabuti ang dahilan at natagpuan ito sa kaluluwa ng avatar. Sa ikalawang bulaklak, bahagya nang nakaramdam si Wang Lin ng isang bagay. Pagkatapos, sa Ancient Tomb, pinagtibay niya ang kanyang hinuha. Nang umatras siya sa likod ni Zuan Luo at pinayagan si Zuan Luo na kumilos, natiyak ni Wang Lin na totoo ang kanyang alam. Ang dahilan kung bakit mo matukoy ang aking kinaroroonan ay dapat na may kinalaman sa eyefish. Hindi ko pinansin ang koneksyon sa pagitan ng lalaki at babaeng eyefish. Nilunok ni Zuan Luo ang kanyang ulo. Talaga nga, siya ay naging pabaya tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, nagawang hanapin siya ni Wang Lin at matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kanyang pananaw, nalampasan ni Wang Lin ang kanyang pagsusulit, at labis siyang nasiyahan. Tama ba ang sinabi ng matandang ito? Ngumiti si Zuan Luo at tiningnan si Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kakaiba at tumanggaw siyang muli. Kung ganun hindi lamang alam mo ang pangalan ng matandang ito, alam mo rin ang aking pagkakakilanlan. Mas lalo pang ngumiti si Zuan Luo. Matagal nang nakatago si Wang Lin sa kanyang tabi at magaan ang kanyang pakiramdam. Mayroong isang hindi mailarawang pakiramdam at kahit konting pagsisisi ng maramdaman niyang dapat ay natagpuan siya ni Wang Lin ng masuli pa. Tahimik na nag-isip si Wang Lin saglit bago nagsalita. Isa sa siyam na araw ng Immortal Astral Continent, ang Ancient Dao Grand Empyrean. Nang malaman niya ito mula sa kaluluwa ng avatar, isang malaking alon ang gumalaw sa kanyang puso. Ngunit, tinagaw niya ito ng mabuti.
kaya wala ni isa man ang nakakita sa kanya. Tumingin si Wang Lin kay Zuan Luo at dahan daw ang nagsalita, ang dahilan kung bakit tinihil ng mga cultivator mula sa Planet 5 Elements ang labanan para sa ikatlong kaluluwa ay dahil kay Senior. Dumating pa sila upang tumulong dahil kay Senior. Lubos po akong nagpapasalamat. Habang mas tinitingnan ni Zuan Luo si Wang Lin, lalong naging masaya siya. Labis siyang nasiyahan kay Wang Lin sa buong paglalakbay, at nang marinig niyang mapagpakumbabang magsalita si Wang Lin, tumawa siya. Lalong nadama niyang mahalaga, bagamat alam ni Wang Lin na naruroon siya, hindi niya humiling ng tulong mula sa kanya. Sa buong labanan sa core ng Cave World, nagawang baguhin ni Wang Lin ang sitwasyon mag-isa. Hindi na nag-atubili si Zuan Luo na gawing tanging disipulo si Wang Lin. Sundan mo ako pabalik sa Ancient Dao's Land sa Immortal Astral Continent. Maging tanging disipulo ko at ipagtanggol ang Ancient Dao Clan. Bata, nais mo ba? Tinitigan siya ni Zuan Luo ng malumanay na mga mata. Ang kanyang tinig ay hindi mapilit, kundi may tono ng isang nakatatandang kausap ang nakababatang disipulo. Nagbigay ng init ang ekspresyon at tono na ito sa puso ni Wang Lin. Ngunit hindi siya agad sumang-ayon at nagsimula siyang mag-isip. Matagal nang sinusubaybayan ni Zuan Luo si Wang Lin at medyo nauunawaan niya ito. Nang makita niyang nag-iisip si Wang Lin, nahulaan niya ang mga iniisip ni Wang Lin. Pumipikit si Zuan Luo at tinitigan ang gintong pinto na may buntong hininga. Hindi siya nagunat ng kilay kay Wang Lin kundi sa mga hula niya tungkol kay Wang Lin. Maraming cave worlds sa Immortal Astral Continent. Maaaring sabihing bawat malaking sekta ay may kanya-kanyang cave world. Ngunit mula pa noong sinaunang panahon, bihirang may buhay na makakalabas mula sa mga cave world, lalo na ang pumatay sa may-ari ng cave world. Kung hindi lang dahil ang kaluluwa ng Seven-Colored Celestial Sovereign ay nabasag, hindi sana siya sealed. Tiningnan ni Zuan Luo si Wang Lin at nagsalita. Alam mo ba kung bakit? Ito'y dahil sa batas ng Immortal Astral Continent. Kung ang buhay sa maraming cave world ay walang dugo mula sa Immortal Astral Continent, hindi nila kayang lampasan ang batas ng Immortal Astral Continent. Kahit ito ay isang batas, maaari itong ituring na isang malakas na presyon na naghihiwalay sa mga cave worlds. Anumang buhay na walang dugo na aalis mula sa cave world ay agad na crush pagkalabas nila. Umalingaw-ngaw ang sinaunang tinig ni Zuan Luo. Ang batas ng Immortal Astral Continent ay isang bagay na hindi kayang labanan ng kahit sino. Nauunawaan ko ang iyong mga iniisip, ayaw mong umalis mag-isa. Nais mong hayaang umalis ang iba at makita ang Immortal Astral Continent. Buntong hininga si Zuan Luo. Nag-isip saglit si Wang Lin at mahinang nagsalita, kung ayaw nilang umalis, hindi ko pipilitin, pero kung nais nilang umalis, may ganun nga akong naiisip. Hindi ito pwede. Huwag na ikaw, pero ang babaeng si Wan'er sa iyong dream daw ay hindi makakapunta sa Immortal Astral Continent. Nang sinabi ito ni Zuan Luo, biglang itinataas ni Wang Lin ang kanyang ulo. Hindi siya makakapunta. Nagpakita ng komplikadong ekspresyon si Zuan Luo. Alam niyang mahalaga si Wan'er kay Wang Lin, kaya tumanggaw siya. Napaluhod si Wang Lin ng matagal. Ngunit, may nagsabi sa akin na kung may isang tao sa Immortal Astral Continent na maghahanda para sa akin, mababawasan ang lakas ng batas. Sinungaling ang nagsabi sa iyo. Imposible ang bagay na ito maliban na lahat ng siyam na araw ay kikilos sabay-sabay upang tulungan ang mataas na batas ng Immortal Astral Continent. Ang batas ng Immortal Astral Continent ay nabuo mula sa dugo ng Celestial Ancestor at Ancient Ancestor, at imposibleng baguhin. Napalid ang mukha ni Wang Lin, parang naubos na ang karamihan ng kanyang dugo. Natisod siya at umatras ng ilang hakbang, at ang huling patak ng dugo sa kanyang katawan ay parang damaloy mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay agad na kumulimlam, at ang matinding sakit ng desesperasyon ay tumaas sa kanyang puso. Sinuri ko ang babaeng si Wan'er. Napakabigat ng sitwasyon dahil hindi kumpleto ang kanyang kaluluwa. Isang bahagi nito ay parang nawala, at sinuri ko ang buong cave world para sa iyo ngunit walang bakas na natagpuan. Napakakakaibang bagay ito. Ngunit, anuman ang mangyari, hanggat hindi kumpleto ang kanyang kaluluwa, hindi siya maaaring magising. Kung kumpleto ang kanyang kaluluwa, baka matulungan ko siyang magising. Maaari kang magtungo sa Immortal Astral Continent mag-isa. Mamaya, kapag may pagkakataon ka na mahanap ang nawawalang kaluluwa, maaari kang bumalik. Tumigil si Zuan Luo sa pagsasalita. Nakita niyang punong-puno ng luha ng dugo ang mga mata ni Wang Lin. Totoo ba? Imposible. Malungkot na ibinaba ni Wang Lin ang kanyang ulo. Hindi ko iiwan si Wan'er dito mag-isa at pupunta sa Immortal Astral Continent mag-isa. Ang dahilan kung bakit ko nais buksan ang pinto at tumungo sa Immortal Astral Continent ay para sa kanya. Upang magising siya, orihinal kong naisip na pupunta ako sa Immortal Astral Continent upang hanapin ang paraan. Kung hindi siya makakapunta at ako mag-isa lang sa loob ng libo-libong taon. Kung hindi siya makakapunta, mas mabuti pang manatili ako sa cave world at hindi na lumabas hanggang sa mamatay ako.
Ipinapahayag ni Wang Lin habang ang mga luha ay bumagsak, at ang mga luha ay medyo pula. Kung ang kaluluwa ay malungkot, ang isipan ay malungkot. Kung ang lahat ng iyong pagiging ay nalunod sa desespero at kalungkutan, ang luha ng dugo ay dadaloy. Ang mga salita ni Wang Lin ay dumating sa pandinig ni Dao Master Blue Dream. Tahimik niyang pinakinggan ang kasintahan ng kanyang anak na sobrang nakatutok sa ibang babae, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagalit. Sa halip, nakaramdam siya ng simpatsya at kalungkutan, at naisip ang kanyang sariling asawa. Tiningnan ni Zuan Luo si Wang Lin. Pagkatapos ng matagal na panahon, bumantong hininga siya at biglang nagsalita. Wang Lin, hindi imposibleng mangyari. Ibubuhos ko lahat ng aking lakas at tutulungan ka laban sa batas ng Immortal Astral Continent at gagamitin ko ang Heavenly Sun Reincarnation Spell. Anumang kaibigan mo na nais umalis sa Cave World ay magsisilang muli sa Immortal Astral Continent gamit ang aking spell. Pagkatapos nilang magsilang muli, magiging tao sila ng Immortal Astral Continent at magkakaroon ng dugo mula dito. Ngunit, ang kanilang mga alaala ay mapapalihim at kailangan mong hanapin sila isa-isa upang gisingin ang kanilang mga nakatagong alaala. Maaaring magtagal ang prosesong ito. Hindi kayang kalkulahin ng matandang ito ang eksaktong oras. Ang ilan ay maaaring magbalik loob sa loob lamang ng ilang taon, at ang iba ay maaaring umabot pa ng 1,000 taon. Hindi rin kayang tukuyin ng matandang ito ang lugar kung saan sila magsisilang muli. Ang Immortal Astral Continent ay sobrang laki. Kailangan mong maghanda at maging tiyak na mahanap sila isa-isa. Samantalang ang babaeng si Wanner. Hindi kumpleto ang kanyang kaluluwa, kaya't hindi siya makakapanganak muli. Ngunit tutulungan ko rin ito. Habang nilalabanan ko ang batas ng Immortal Astral Continent, mayroon kang 50% na pagkakataon na madala siya sa Immortal Astral Continent ng ligtas. Gayunpaman, ang posibilidad ay 50% lamang. Kapag nabigo ka, mamatay ka kasama siya. Sabihin mo sa akin ang iyong desisyon. Ang matinding presyo ang kailangan bayaran ni Zuan Luo para dito, ngunit hindi siya nagatubiling sabihin ito. Walang libreng tulong sa mundong ito, at nauunawaan ito ni Wang Lin. Ang tanging pagkakaiba sa pamamaraan ay nagdudulot ng iba't ibang resulta, tulad ng ginawa ni Duan Tian noong nakaraan at si Zuan Luo ngayon. Bagamat may sariling layunin sila sa pagtulong, nakaramdam si Wang Lin ng init sa puso at hindi ng lamig. At si Wang Lin ay talagang nagmamalasakit sa mga taong kanyang inutang, tulad ni Duan Tian at ngayon si Zuan Luo. Kabanata 1788 Walang pagsisisi sa pangako na ginawa. Ibinaba ni Wang Lin ang kanyang ulo at tiningnan ang pamilyar na espasyo sa labas ng gintong pinto. Tahimik siyang nagmuni-muni. Ang mga salita ni Zuan Luo ay umuukit sa kanyang mga tainga at nanatili sa kanyang isipan ng matagal. Ibinunyag ng mga salita ang mga paghahanda para pumasok sa Immortal Astral Continent at ang mga magiging kahihinatnan nito. Nauunawaan ni Wang Lin. Reincarnate, bulong ni Wang Lin. Marahil ilang taon, marahil 1,000 taon, ang lahat ng nais umalis sa Cave World na walang lahi ng dugo ay kailangang dumaan dito. Pagkatapos ng mahabang panahon, lilito sila sa isang lugar sa Immortal Astral Continent. Kapag magkita tayo pagkalipas ng 1,000 taon, kailangan kong pakawalan ang kanilang mga nakatagong alaala. Pagkalipas ng matagal na panahon, tumingin si Wang Lin kay Zuan Luo at magalang na nagbigay ng malalim na pagyuko. Malabo nang naisip ni Wang Lin na upang labanan ang batas ng Immortal Astral Continent na ganito, kailangan ni Zuan Luo na magbayad ng malaking presyo. Ang junior ay hindi alam kung sino ang magpapasya na umalis sa Cave World at kung ilan sila. Ngunit, anuman ang mangyari, hindi ko malilimutan ang kabutihang ipinakita mo sa akin ngayon, Senyor. Nagyuko si Wang Lin kay Zuan Luo. Isang hindi nakikitang koneksyon ang parang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Hindi ito maipaliwanag o maintindihan, ngunit nandyan ito. Samantalang si Wan kung hindi kami parehong mabubuhay, kahit mamatay kami ng magkasama sa pinto papalabas ng Cave World, wala akong pagsisisi. Ang mga salita ni Wang Lin ay puno ng determinasyon. Ang mga salitang, walang pagsisisi, ay umalingaw sa buong sistema ng mga bituin. Walang pagsisisi. Walang pagsisisi. Walang pagsisisi. Ang dalawang salitang ito ay nagbigay hayag ng puso ni Wang Lin sa loob ng mahigit 2,000 taon. Ibinunyag ng mga salitang ito ang kapalarang nagtagpo sa labas ng Sea of Devils higit sa 2,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga salitang ito ay nagpakawalan ng nararamdaman ni Wang Lin ng pagmamahal, pananabik, at kalungkutan habang siya ay sumigaw. Maliban sa kanyang ina, walang babae sa mundo ang makakapalit kay Limuan sa kanyang puso. Nakatagpo siya ng maraming magagandang babae sa mundo, ngunit wala ni isa sa kanila na tulad niya. Pinayagan niyang sumayaw ang maraming maliliit na anino sa paligid niya tulad ng mga paro-paro, ngunit wala ni isa sa kanila na siya, na sinasamahan ng tunog ng gusheng. Ito ay isang pagmamahal na nag-angkla kay Wang Lin ng higit sa 2,000 taon, at hindi ito mawawala hanggat hindi siya namamatay. Inisip nilang mas mabuti ng mamatay na magkasama kaysa mabuhay na magkalayo.
Ang dalawang salitang ito ay pumasok sa mga tainga ni Dao Master Blue Dream, at ang kanyang mga mata ay kumulimlim. Tiningnan niya ang direksyon ng Celestial Realm at tahimik na nagmuni-muni. Nagniningning ang mga mata ni Zuan Luo habang tinitingnan si Wang Lin, na tumingin din sa kanya. Narinig niya ang mga salitang, walang pagsisisi, ni Wang Lin at tumango. Upang isagawa ang reincarnation spell at palumanin ang batas ng Immortal Astral Continent ay mangangailangan ng kaunting paghahanda mula sa akin. Isang buwan mula ngayon, dalhin mo ang lahat ng mga nais umalis, at isasagawa ko ang spell. Samantalang ikaw, ito ang iyong sariling pagpili, hindi na pinapersona ni Zuan Luo. Sa panahong ito ng pagsubok kay Wang Lin, natutunan niya ng marami tungkol sa ugali ni Wang Lin. Kapag nakapagdesisyon si Wang Lin, hindi na ito magbabago. Ang Wang Lin na ito ay mahusay na tumutugma sa aking mga pangangailangan. Mas gugustuhin niyang maghintay ng 1,000 taon at hanapin ang mga kaibigan upang gisingin ang kanilang mga alaala. Ito ay makatarungan. Ayaw niyang umalis mag-isa kundi nais niyang umalis kasama ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Siya ay isang mahabaging tao. Hindi niya iiwan ang kanyang kasintahan, kahit na sila ay parehong mamatay, at hindi siya magsisisi. Isang mahabaging tao at puno ng damdamin. Kung hindi ko siya iiwan, gagawin niya ang lahat upang protektahan ang aking Ancient Dao Clan magpakailanman kapag ipinakita namin sa kanya ang kabutihan. Isang kumislap ng misteryosong liwanag ang dumaan sa mga mata ni Zuan Luo, at gumawa siya ng desisyon. Tiningnan ni Wang Lin si Zuan Luo ng malalim at nagbigay ng pangatlong pagyuko. Tumalikod siya at umalis. Kasama siyang umalis ni Dao Master Blue Dream habang tahimik na nag-iisip. Samantalang si Tuo Sen, pagkatapos magpaalam kay Wang Lin, ay walang malasakit na naglakad patungo sa dulo ng abot tanaw habang iniisip kung dapat ba siyang umalis sa Cave World upang mag-reincarnate sa Immortal Astral Continent o hindi. Ang walang katapusang sistema ng mga bituin ay maganda, ang mga nebula ay kumikislap. Ngunit sa mga mata ni Wang Lin, hindi niya matukoy kung ang mga ito ay tunay o peke. Pagkalipas ng matagal na panahon, bawiin ni Wang Lin ang kanyang mata mula sa mga bituin at nagmadali sa pagitan nila. Hindi siya umalis sa All Heaven kundi pumunta sa dating lugar ng Planet Donglin. Ang Planet Donglin ay bumagsak, nag-iwan lamang ng isang bitik. Ang bitik na iyon ay nagdudulot sa Frozen na pangalawang bulaklak. Bago umalis, may ilang bagay na kailangang gawin ni Wang Lin. Kasama na rito ang sinaunang Diyos na si Yuna. Nangako si Wang Lin na tutulungan siyang makatakas mula sa Frozen na mundo. Ang Planet Donglin ay nasa kabaligtaran ng gintong pinto sa All Heaven. Kahit malayo ito mula sa gintong pinto, ang gintong liwanag ay umaabot dito at ang Star Domain ay tinatanglawan ng gintong liwanag. Ang bitik papunta sa Frozen World ay parang sugat sa sistema ng mga bituin. Kumislap ito at paminsan-minsan ay maglalabas ng malamig na enerhiya sa Star Domain na tinatanglawan ng ginto. Sa puntong ito, ang espasyo sa labas ng bitik ay nagbago at nagpakita si Wang Lin. Tiningnan niya ang bitik at lumapit dito. Ang Ancient Dao aura niya ay damaloy sa kanyang mga kamay habang hawak niya ang bitik at walang awa itong hinayla. Ang sistema ng mga bituin ay umugang, at sa isang sigaw ni Wang Lin, ang bitik ay lumaki pa. Ang malamig na enerhiya ay umalpas, na nagpapakita ng Frozen na lupa. Ang Frozen na pangalawang bulaklak ay ang tanging lugar na hindi bumagsak. Ang lupa ay nanatiling nagyelo, at kahit nawala na ang lakas ni Zuan Luo, ang yelo ay nandoon pa. Tumayo si Wang Lin sa labas ng bitik at ipinadala ang kanyang Divine Sense upang magpadala ng mensahe sa Frozen na mundo. Yun na. Nandito ako upang kunin ka. Sa loob ng Frozen World, sa malaking plataporma ng bato, dahan daw ang binuksan ni Yuna ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang yelo sa malayo at ngumiti. Dumating siya, isinara niya ang kanyang mga mata at isang ulap ng usok ang lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ito ay nawala sa yelo sa kanyang harapan. Ang usok ay umalis sa kanyang katawan at damapo kay Wang Lin. Sa madaling panahon, nagpakita ito sa pinto ng All Heaven. Nakita niyon na si Wang Lin. Ngunit may isang layer ng yelo sa pagitan nilang dalawa. Nilikha ako ng Master upang pangalagaan ang Donglin Sect. Bilang pasasalamat sa kabutihang iyon, iniwan ko ang aking sinaunang Diyos na katawan dito at ginamit ang lakas ng buhay nito upang pakainin ang lugar na ito. Mula ngayon, wala na akong koneksyon dito. Nais ko na matulungan mo akong umalis at kunin ang aking kaluluwa. Ang mensahe ng Divine Sense ni Yuna ay umalangaw-ngaw. Tiningnan ni Wang Lin ang kaluluwa ni Yuna sa yelo at naintindihan niya. Noong una siyang pumasok sa pangalawang bulaklak, humingi siya ng tulong ngunit hindi siya agad nakapaghiwalay ng kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Inintay niya na makatawid si Wang Lin sa 5 Flowers 8 Doors at buksan ang pinto sa Cave World bago niya pinaghiwalay ang kanyang kaluluwa mula sa katawan. Walang mali rito. Sa katunayan, napakahalaga ng paghihiwalay ng kaluluwa mula sa katawan. Kailangan niya itong mag-ingat. Tutulungan ni Wang Lin ang kanyang pangako at hindi na inisip pa ang bagay na ito. Sa bitik, suminga siya ng isang hininga ng Ancient Dao Energy papunta sa yelo.
Ang kanyang hininga ay hindi nakikita, ngunit sa sandaling damaykit ito sa yelo, isang tunog ng pagputok ang umalangaw-ngaw. Maraming mga bitik ang lumitaw at ang yelo ay bumagsak layer by layer. Pagkatapos bumagsak ang yelo, ang kaluluwa ni Yun na ay lumabas mula sa mga piraso ng yelo. Nang ganap na bumagsak ang yelo, muling nabuo ang kanyang kaluluwa sa kanyang anyo. Nakalabas siya sa mga bitik na ginawa ni Wang Lin. Tiningnan niya ang sistema ng mga bituin ng kalmado. Walang ripple sa kanyang mga mata, tahimik lang siyang tumingin. Pagkalipas ng matagal na panahon, nagbigay siya ng pagyuko kay Wang Lin. Salamat sa pagtulong. Tumigil ang paningin ni Wang Lin sa kaluluwa ni Yun na, at sinabi niya, ito ang aking pangako sa iyo. Maaari itong ituring na kapalit ng iyong tulong. Ngunit ikaw ang magpapasya kung nais mo lang umalis at mamuhay sa iyong cave world, o tumungo sa Immortal Astral Continent. Doon matatagpuan ang tunay na Donglin sect at ang tahanan ng iyong guro, ang Seven-Colored Celestial Sovereign. Kung nais mong manatili dito, umalis ka. Kung nais mong pumunta sa Immortal Astral Continent, kailangan mong pagdaanan ang matinding pagsubok ng 1,000 taon upang mag-reincarnate. Tahimik na nakinig si Yun na sa mga salita ni Wang Lin. Matapos magmuni-muni ng kaunti, tiningnan niya ang kalmado na sistema ng mga bituin at bamulong. Ang reincarnation ay mabuti, 1,000 taon, hindi mahirap. Nakita ni Wang Lin ang kapitan ng oras at ang kalituhan tungkol sa hinaharap. Marahil ang pagpili ng mag-reincarnate ay ang pinakamagandang landas para sa kanya. Hindi na nagsalita si Wang Lin, iniwas-iwas ang kanyang kanang kamay at inilahad ang kanyang palad. Dahan-daang lumutang si Yun na patungo kay Wang Lin hanggang sa maging isang bola ng liwanag na kasing laki ng isang kamao at lumutang sa kanyang palad. Isinara ni Wang Lin ang kanyang kamay at inilagay ang liwanag sa kanyang storage space. Binigyan niya ng isang huling sulyap ang mundong nakasil sa yelo at umalis. Ang buong espasyo ng cave world ay pamilyar kay Wang Lin. Hindi siya nagmadali habang tinitingnan ang paligid. Parang mabagal niyang binabalik-balikan bago siya tuluyang umalis. Nagbigay rin si Wang Lin ng parehong pangako sa isang tao. Siya ay nasa kailaliman ng Cloud Sea, ang pangalan niya ay si Fan Shanlo. Si Fan Shanlo ay isang kaawa-awang babae. Siya ang unang asawa ng Celestial Sovereign at maliit na kapatid ni Fan Shanmen. Gayunpaman, siya ay nanatili sa cave world ng matagal na panahon at nahulog sa ilusyon ng kanyang nakatatandang kapatid upang makuha ang dugo ng panunumpa ni Wang Lin. Siya ay isang tao mula sa Immortal Astral Continent, kaya't hindi niya kailangang mag-reincarnate upang umalis. Pumunta si Wang Lin at tumawid sa All Heaven, pumasok sa Cloud Sea. Pumunta siya sa kailaliman ng bitik, kung saan naroon si Fan Shanlo. Maliban sa pagkuha kay Fan Shanlo, may isang bagay na halos nakalimutan ni Wang Lin. Noong huling buwan bago umalis, bigla niyang naalala. Nagawa niya ng pangako sa isang maliit na karakter na bibigyan niya iyon ng katawan na may tiyak na antas ng pag-unlad. Ang kaluluwa ng maliit na karakter na iyon ay matagal nang nasa kanyang storage space. Kabanata 1789 Mahirap na Poem. Karaniwan, ang isang buwan ay mabilis na dumaan, ngunit ang huling buwan sa mundo ng kuweba ay naiiba. Sa isang iglap, lumipas ang 10 araw. Sa loob ng 10 araw, natagpuan ni Wang Lin si Fan Shanlo. Siya ay ang unang consort ng Celestial Sovereign at may dugong nagmula sa Immortal Astral Continent. Maaari siyang umalis sa pamamagitan ng pinto at bumalik sa kanyang tahanan. Umalis si Fan Shanlo, iniwan ang malaking barko. Na-refine na ni Wang Lin ang pangunahing layag at maaari na niyang kontrolin ito ng malaya. Inilagay niya ito sa kanyang imbakan. Sa loob ng 10 araw, nakatagpo rin si Wang Lin ng isang planeta ng pagsasanay. Ginamit niya ang kanyang malakas na cultivation upang hanapin ang isang katawan na kamakailan lang ay namatay at pagkatapos ay binago ang katawan. Inilagay niya ang kaluluwa ng isang maliit na karakter sa katawan at nabuo ang isang pinagmulan na kaluluwa. Matapos gawin ito, tahimik na naglakbay si Wang Lin sa mga bituin mag-isa. Sa kailaliman ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang kaunting kalungkutan. Noong una, hindi gaano kalakas ang pakiramdam na ito, ngunit habang dumadaan siya sa mga pamilyar na lugar, lalong tumindi ito. Habang nagpapalalim ng buntong hininga, nawala si Wang Lin mula sa maliwanag na liwanag. Nang magbalik siya, naruroon na siya sa kanto ng 4 na malalaking sistema ng mga bituin, na siyang lokasyon ng Celestial Realm. Pumasok siya sa Celestial Realm. Habang kumakalat ang mga ripples, lumaganap ang kanyang divine sense at tinakto ng buong Celestial Realm. Ipinaabot niya ang mensahe tungkol sa pangangailangang dumaan sa reincarnation upang makalabas sa mundo ng kuweba. Kung may nais lumabas, maaari niyo akong hanapin. Aalis ako makalipas ang kalahating buwan. Nakasakay si Wang Lin sa bundok na ginamit niya para sa pagsasarili at dahan-daang pumikit. Ang manatili o umalis ay isang pagpipilian. Hindi makikialam si Wang Lin, binuksan lamang niya ang pinto. Tungkol sa mundo sa labas, hindi alam ni Wang Lin kung ito ay mabuti o masama para sa mga tao ng mundo ng kuweba.
Dahil dito, ibinigay niya sa bawat isa ang pagkakataong gumawa ng desisyon para sa kanilang sarili. Sa ikalawang araw matapos maupo si Wang Lin, dumating si Sito Nan. Lumakad siya sa hangin na may mga puting ulap sa ilalim ng kanyang mga paa. Hawak ang isang palayok ng alak, isa-isang lumapit si Sito Nan hanggang sa makarating sa tabi ni Wang Lin. Pareho pa rin ang itsura ni Sito Nan, ang mahahabang buhok ay dumadaloy at ang kasuotan ay simple. Ininom niya ang alak at kahit mukhang kalmado, may bahagyang naramdaman sa kanyang isipan. Wang Lin, sabihin mo sa akin, kung mag-reincarnate ako, magiging hari kaya ako ng isang mortal na lungsod sa Immortal Astral Continent. Bulong ni Sito Nan. Sa simula, may pakiramdam ng pamamaalam, ngunit nawala ito ng kaunti sa mga salitang iyon ni Sito. Ngumiti si Wang Lin at kinuha ang palayok ng alak mula kay Sito Nan at nilagok ito. Kung sa pagkakataon lang ay mag-reincarnate ako bilang isang hari, huwag mo akong hanapin agad. Hintayin mong mag-enjoy muna ako bilang hari bago mo ako hanapin. Tumingin si Sito Nan kay Wang Lin at ngumiti. Napagdesisyonan mo na. Tumingin si Wang Lin kay Sito Nan. Si Sito Nan ay kaibigan at guro niya. Habang nagpapalam, muling bumangon ng mahigit sa 2,000 taon ng alaala sa kanilang mga isipan. Napagdesisyonan ko na. Sa talento ko, sayang naman kung hindi ko sisirain ang lugar. Sigurado akong mas magiging masaya ako doon. Tumawa si Sito Nan. Talaga siyang kampante. Libre tayong mabuhay at gawin ang gusto natin sa Immortal Astral Continent. Hindi ba't magiging masaya iyon? Kinuha ni Sito Nan ang palayok ng alak mula kay Wang Lin at ininom muli. Tahimik na tinanaw ni Wang Lin si Sito Nan. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at pagkatapos ng ilang sandali, nagbuntong hininga si Sito Nan. Ikaw, bata ka, sana hindi mo makalimutang hanapin ako. Punyeta, reincarnation, sana maging hari ako. Habang nagbuntong hininga si Sito, tumanggaw si Wang Lin. Kung hindi ako mamatay, tiyak na hahanapin kita. Si Ching Shui ang pangalawang tao na dumating kay Wang Lin, at kasama niya si Red Butterfly. Magkasama nilang lumapit si Ching Shui at ang kanyang anak. Lumabas sila mula sa walang hangganan at dumating sa tabi ni Wang Lin. Hindi nagsalita si Ching Shui. Tumayo siya doon at tumingin, hindi nagsalita. Sa kanyang tabi, si Red Butterfly ay tumingin sa kanya na may bahagyang pulang mga mata. Tila may nangyaring hindi alam ni Wang Lin nang magdesisyon sila. Hanyan, tiyak may paraan ka upang makabalik sa Immortal Astral Continent. Pagkatapos ay magsasama na ulit ang pamilya natin. Nakatitig si Ching Shui kay Red Butterfly at may pagmamahal bilang isang ama sa kanyang mga mata. Bukod kay Sito, Ching Shui, at Red Butterfly, ang ikaapat na dumating ay si 13. Mahalaga kay 13 ang kanyang pagiging disipulo ni Wang Lin, kaya't sumunod siya kay Wang Lin, kahit na dumaan sa apoy at espada, o kahit sa reincarnation. Sa kanyang puso, ang guro niya sa isang buhay ay magiging guro niya kahit pa sa reincarnation. Tahimik na umupo si 13 sa likod ni Wang Lin. Ang kanyang personalidad ay mas kalmado kaysa dati. Ang kanyang pagnanasa sa pagpatay ay halos nawala at nakatago sa loob ng kanyang katawan. Hindi na niya ipinakita ito. Dumaan ang panahon ng ganito. Marami pang mga tao ang dumating mula sa lahat ng direksyon ng Celestial Realm at umupo sa likod ni Wang Lin. Pinili nilang umalis. Sa ika-9 na araw matapos bumalik si Wang Lin sa Celestial Realm, dumating si Li Qianmei. Nakaputing damit, tila naging mas payat siya kaysa dati. Mukhang malungkot siya, ngunit puno siya ng determinasyon at tibay. Bago si Wang Lin, tinago ni Li Qianmei ang kanyang kalungkutan. Kinagat ni Li Qianmei ang kanyang ibabang labi at malumanay na nagtanong, dapat ba akong umalis? Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tumingin kay Li Qianmei ng matagal. Dapat ba akong umalis? Muling tanong ni Li Qianmei, ngunit nagsimulang mag-quiver ang kanyang boses. Tiningnan ni Wang Lin si Li Qianmei. Nakita niya ang kawalan ng magawa ni Li Qianmei, nakita niya ang kanyang internal na labanan, tulad ng sa kanya. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga salitang sinabi dati. Dapat ba akong umalis? Nagbigay si Li Qianmei ng isang ngiti. Ang kanyang kamay, na kasing puti ng jade, ay humawak sa kanyang buhok at humarap upang umalis. Hinawakan ni Wang Lin ang kamay ni Li Qianmei at ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw. Pumunta ka sa Immortal Astral Continent. Hintayin mong hanapin kita, hanggang mailabas ko ang iyong mga alaala. Maaaring 10 taon, maaaring 100 taon, maaaring 1,000 taon. Ikaw. Hihintayin mo ba ako? Tumigil si Li Qianmei at tumalikod. Tumingin siya kay Wang Lin ngunit hindi nagsalita. Tumanggaw siya ng malumanay. Hahanapin kita. Tumingin si Wang Lin kay Li Qianmei at marahang hinayla siya upang umupo sa kanyang tabi. Pagkahila ni Wang Lin kay Li Qianmei, 2 patak ng luha ang damaloy mula sa kanyang mga mata. Ang mga luha ay bumagsak mula sa kanyang mukha at tumulo sa kanyang damit. Hindi handa si ama na umalis. Mananatili siya rito kasama si ina. Hindi ko alam kung dapat ba akong umalis.
Dapat ko bang samahan si ama rito o maghintay para sa iyo sa Immortal Astral Continent? Inibaba ni Li Qianmei ang kanyang ulo. Sa kanyang puso, may dalawang boses, ngunit nang hawakan ni Wang Lin ang kanyang kamay, isa na lamang ang natira. Ikaw, talaga bang gusto mong magpunta ako sa Immortal Astral Continent? Kinagat ni Li Qianmei ang ibabang labi at tumingin kay Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Nag-isip saglit si Wang Lin at tumanggo. Kung ganoon, kailangan mong hanapin ako agad. Hihintayin kita magpakailanman. Ang kalituhan sa mga mata ni Li Qianmei ay nawala at pinalitan ng determinasyon. Dumaan ang panahon. 3 araw na lang ang natitira sa kalahating buwang pananatili ni Wang Lin sa Celestial Realm. Sa mga nakaraang araw, ang mga taong kilala ni Wang Lin ay dumating, ngunit ang mga pumili na umalis ay sobrang kakaunti kumpara sa mga nagdesisyong manatili. Hindi lahat ay kayang harapin ang reincarnation at ang hindi alam na hinaharap ng mundo sa labas. Kaya tinignan nila ito bilang isang bagay na delikado. Nagdesisyon si Master Hong Shan na mag-reincarnate, ngunit si Master South Cloud ay nagduda at nagdesisyon na manatili. May mga iba pa ring kilala si Wang Lin, tulad ni Zhang Kunglai, Master Flamespark, at iba pa. Pinili nilang manatili at hindi lumabas. Kumukupas ang mga huling araw, may 2 araw na lang natitira. Gabing-gabi na at madilim ang buong mundo kaya't hindi makikita ang malayo. Makikita lamang ang mga anyo ng bundok. Ang dapit hapon ay may kakaibang kagandahan. Para itong isang gintong painting. Sa mundong parang isang painting, 3 figure ang lumapit. Ang nasa gitna ay isang katamtamang lalaking may kakaibang hitsura. Namutawi ang kanyang anyo ng isang karanasan sa buhay siya si Qing Lin. Kasama niya ang kanyang anak na si Qing Shuang na may malamlam na ekspresyon at hindi alintana si Zhou Yi. Si Zhou Yi ay tila hindi na alintana, tila sanay na siya dito, at wala siyang pinagsisisihan. Tinitingnan niya si Qing Shui nang may pinanibik na parang sa nakaraan. Tinitingnan niya ang parehong mukha, ngunit ibang tao. Ang pakiramdam na ito ay nagdulot ng sakit sa puso ni Zhou Yi na para bang hinati siya sa dalawa. Kailangan niyang magdesisyon, magbigay daan o tanggapin ito. Wang Lin, handa na kami ng anak ko na umalis at mag-reincarnate. Sabi ni Qing Lin nang dumating siya sa tabi ni Wang Lin. Tumingin siya kay Zhou Yi at nagbuntong hininga. Habang lumilipas ang huling 3 araw, nagdesisyon sina Zhou, Shen Gangho, at iba pa at dumating kay Wang Lin. Hindi maraming tao ang nagdesisyon na umalis, mas mababa sa 20 katao. Sa mga huling araw, isang manipis na ulan ang bumagsak sa Celestial Realm. Si Mu Bingmei, na nakasuot ng puti, ay naglakad sa ilalim ng ulan. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tumingala upang makita ang isang napakagandang babae na may hawak na payong. Ang kanyang mahahabang itim na buhok ay parang isang obra, at ang kanyang kakaibang kagandahan ay tila nagpapatahimik sa buong mundo maliban sa tunog ng ulan. Isang kakaibang lakas ang parang nagpapalimos sa mga tao na kalimutan ng lahat, at ang kanyang magandang katawan ay natabunan ng ulap ng ulan. Ito ang kagandahan ni Mu Bingmei, o mas tama, si Liu Mei. Dahil sa oras na ito, ang itsura, damit, at ekspresyon ni Mu Bingmei ay mga bagay na hindi kailanman malilimutan ni Wang Lin. Kabanata 1790 ang paglitaw ng Dragon Emperor, ang daan patungong Immortal Astral Continent ay binuksan. Nais ko sana na maging ligtas ang inyong paglalakbay, Ginoo, hawak ni Mu Bingmei ang payong habang nakatingin kay Wang Lin sa gitna ng ulan. Ang kanyang malalambot na salita ay umalingongaw sa ulan. Ito'y napakabanayad at hindi malamig. Sa huli, nagpa siya siyang hindi umalis. Pumunta siya dito upang makita si Wang Lin sa huling pagkakataon. Walang nakakaalam kung kailan sila magkikita muli. Hindi kayang hulaan ni Wang Lin ang mga iniisip ni Mu Bingmei. Hindi siya isang simpleng babae. Dahil nagpa siya siyang manatili, may dahilan siya kung bakit. Hindi niya tatanungin, at hindi niya rin nais magtanong. Lumipas ang kalahating buwan sa ulan. Sa dapit hapon ng huling araw, tila naging mas malakas ang ulan at bumuo ng isang kurtina ng ulan. Kung titingnan ng mabuti, makikita ang dulo ng malabo at maulap na mundong iyon. Tumayo si Wang Lin at naglakad patungo sa langit. Sa likod niya, ang lahat ng mga nais umalis ay lumipad papunta sa himpapawid, nagiging mga sinag ng liwanag. Naglabas sila ng kumikislap na liwanag sa ulan. Nakatayo sa kalangitan, tiningnan ni Wang Lin ang mundong nasa ibaba niya. Nandoon pa rin si Mu Bingmei, hawak ang payong at nakatayo. Ang kanyang silhouette ay nagmamasid kay Wang Lin sa gitna ng ulan. Ang banayad na silhouette sa ilalim ng payong, ang mahahabang damit, at ang mga hibla ng buhok na sumasayaw sa hangin. May isang pakiramdam ng kalungkutan sa silhouette habang sila'y naghiwalay. Habang tinitingnan si Mu Bingmei, tahimik na nagmuni si Wang Lin. Matapos ang matagal na katahimikan, dahan-daang nagsalita si Wang Lin, kung ako'y buhay pa, babalik ako. Ibinaba ni Mu Bingmei ang payong, tinakpan ang kanyang mukha, at mahina niyang sinabi, kung ako'y buhay pa, babatiin kita.
Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at iniabot ito sa walang hangganan. Ang kanyang 7 asensya ay sabay-sabay na kumilos at nagtipon sa kanyang kamay. Habang ang liwanag ay tumama sa ulan, isang kristal na espada ang lumitaw. Ang espadang ito ay pagsasanib ng mga asensya ni Wang Lin at ang kanyang ancient daw na kapangyarihan, kaya't ang lakas nito ay nakakagulat. Huwag kong alam kung kailan ako makakabalik sa cave world. Baka ito ay 1,000 taon, 10,000 taon, o mas matagal pa. Baka hindi na ako makabalik, ibinibigay ko sa iyo ang espada na ito. Mag-ingat ka. Buntong hininga ni Wang Lin at lumipad papunta sa langit. Sa likod niya, ang lahat ng gustong umalis ay lumipad papalayo. Si Li Qianmei ay lumingon kay Mu Bingmei at pagkatapos ay umalis. Nakatayo si Mu Bingmei at tiningnan ang mga sinag ng liwanag na lumilipad palayo. 2 agos ng luha ang damaloy mula sa mga sulok ng kanyang mata, at ang mundo ay naging malabo sa kanyang harapan. Sa oras na ito, siya'y tumingin parang isang asawa na naghahatid sa kanyang asawa habang ang kanyang silweta ay unti-unting lumalayo. Mag-ingat ka, mahinang sabi ni Mu Bingmei, na tanging siya lamang ang nakarinig. Hawak niya ang espadang iniwan ni Wang Lin at dahan daw ang naglakad palayo sa ulan. Sa kalangitan, tiningnan ni Wang Lin ang pamilyar na mga paligid, at ang kanyang puso ay naging kalmado. Bahagya niyang naramdaman na malayo pa ang mga bagay sa cave world. Sa pagkakaroon ng porma sayon doon, maliban kung may isang tulad ng sovereign na lilito, walang ibang digmaan sa pagitan ng inner at outer realms. Kahit na ang ilang mga 5 masters ay buhay pa, sila ay malubhang sugatan. Sa pagkakaroon ni na daw Master Blue Dream at Master South Cloud dito, walang magiging problema. Mayroon akong ilang mga ideya na kailangan kong pag-isipan. Ang Vermilion Bird General ay umalis na, at kung ang unang henerasyon ng Vermilion Bird sa Outer Realm ay talagang nahiwalay mula sa Vermilion Bird General, dapat ay umalis na siya. Hindi ko lang alam kung ang pangalawang henerasyon ng Vermilion Bird at ang iba pa ay nandyan pa. Tahimik na pinangunahan ni Wang Lin ang grupo ng mga tao at umalis mula sa Celestial Realm. Hindi siya pumunta sa Fallen Land. Ang Fallen Land ay hindi ganoon kasimple. Ang pointer ng compass para sa heaven-defying bid, lumulagablab ang mga mata ni Wang Lin. May mga hinala sa kanyang puso, ngunit hindi ito ang tamang oras para maghanap ng mga sagot. Mayroon din si Master Scarlet Soul na pinakawalan ko, at ang misteryosong tao na tila nakasil sa Wind Celestial Realm na tumulong sa akin sa laban ko kay The Wastewater. Ang taong ito ay umalis sa Wind Celestial Realm. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon, pero baka sila'y mailabas ng pagbukas ng pinto. Marami pang mga bagay at lugar na hindi maipaliwanag. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata habang naglalakad. Itinabi niya ang mga pagdududa at hinala upang pag-isipan pagbalik niya mula sa Immortal Astral Continent. Ang Immortal Astral Continent ay hindi ang aking tahanan, ang aking tahanan ay dito. Ang pag-alis na ito ay parang isang bata na umaalis sa bahay. May araw na babalik ako. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay kumikislap. Kung hindi ako mamamatay kapag bumalik ako, lahat ng natitirang misteryo ay malulutas ko. Sa kasalukuyang antas ng pagkatao ni Wang Lin, kaya niyang galugarin ang lahat ng mga ito, ngunit hindi niya ito ginawa. Iniwan niya ang mga misteryong ito bilang isang alaala sa kanyang tahanan. Maaaring masabing ito ay isang uri ng pagka-obsessed. Sa mga hindi nalutas na bagay na ito, kahit na makalimutan niya ang lahat sa paglipas ng panahon, hindi niya malilimutan ang kanyang tahanan. Mahigit sa 100 ng sinag ng liwanag na pinangunahan ni Wang Lin ang lumipad sa mga bituin. Mataas ang antas ng kanilang pagpapalago, kaya't sila'y gumalaw na parang mga meteor. Ang bilis ni Li Qianmei ay medyo mabagal, ngunit sa pangangalaga ni Wang Lin, hindi ito naging problema. Nang ilang araw na lang ang natitira bago ang deadline ng 1 buwan, dinala ni Wang Lin ang lahat sa pinto sa All Heaven. Ang gintong pinto ay naglalabas ng mga alon ng gintong liwanag at mukhang maganda mula sa malayo. Ang pinto ay napakalaki at parang sumusuporta sa star system. Nakasalalay si Zuan Luo sa tabi ng pinto, at ang gintong liwanag ay bumabalot sa kanya. Isang nakakamanghang presyon ang kumalat mula sa kanyang katawan at bumulubog sa paligid. Sa sandaling dumating si Wang Lin at ang kanyang kasama, binuksan ni Zuan Luo ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng gintong liwanag, at ang kanyang tingin ay dumaan sa lahat ng tao. Mas maaga ng ilang araw, pero wala namang problema. Ang mga taong ito ay karapat-dapat na ma-reincarnate. Ang mga salita ni Zuan Luo ay umalingaw sa mga bituin. Nang makita niya ang dami ng tao, medyo nakahinga siya ng maluwag. Hindi umabot sa 20 katao, kaya't makakatipid siya ng maraming lakas. Inisip niya sa simula na baka daan-daang o libu-libong tao. Kung ganun, magiging mahirap kay Zuan Luo. Matapos lahat, mas maraming tao, mas mahirap ang spell ng reincarnation. Ang bilang ng tao ay ang pinakamahusay. Sa katunayan, hindi sinabi ni Wang Lin sa lahat na maaaring umalis ang mga tao. Kung hindi, tiyak ay mas marami ang magtatangkang umalis. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito sinabi ay dahil kay Zuan Luo.
Ayaw ni Wang Lin na mangutang kay Zuan Luo pa. Ang oras na ito ay ang hangganan na. Ayaw niyang magdulot ng sobrang stress at masaktan si Zuan Luo sa pagdadala ng sobrang tao. Tumayo si Zuan Luo at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang sail. Ang star system ay nanginginig at ang mga ripples ay umalingaw sa lahat ng direksyon. Isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw sa buong star system. Ang tunog ay hindi masyadong malakas sa simula, pero sa ilang saglit, ito ay naging isang malakas na tunog na nagtakip sa lahat ng tunog sa mundo. Ang malalaking damit ni Zuan Luo ay sumayaw na parang may hangin sa loob ng kanyang damit. Ang kanyang buhok ay patuloy na sumasayaw. Isang higanting araw na kulay dugo ang lumitaw sa likod ni Zuan Luo. Pagkatapos ng paglitaw ng araw, ang gintong kulay sa star system ay naging malabo, parang hindi kayang makipagkumpetensya. Sa sandaling lumitaw ang araw, ang kanang kamay ni Zuan Luo ay bumuo ng isang seal at iniabot ito sa walang hangganan. Dragon Emperor Heavenly Spirit, ako si Zuan Luo, ipinag-utos kita. Ang tinig ni Zuan Luo ay puno ng isang misteryosong lakas. Habang ang tinig niya ay umalingaw, ang rumbling ay lalong naging mas malakas. Nagsimulang lumitaw ang mga ripples, kasunod ang isang malaking vortex. Ang vortex ay mabilis na umiikot, at mukhang ang buong star system ay sisipsipin. Sa kailaliman ng vortex, madilim na madilim, parang konektado sa ibang mundo. Pagdating ng bilis ng pag-ikot ng vortex sa isang tiyak na punto, isang malakas na dragon roar ang nanggaling mula sa vortex. Ang roar ay mabilis na kumalat at umugang sa mga tenga ni Wang Lin. Roar. Ang roar ay lalong lumakas at kumalat sa buong star system. Ang mga ekspresyon ng mga tao sa likod ni Wang Lin ay nagbago, at ang kanilang mga tingin kay Zuan Luo ay puno ng takot. Ang roar ay yumanig sa puso ni Wang Lin, ngunit hindi kumilos ang kanyang katawan habang nakatingin sa vortex. Nagpatuloy ang roar na lumabas mula sa vortex. Bagamat hindi nakita ni Wang Lin ang loob ng vortex, maaari niyang imaginin kung paanong ang isang dragon ay pilit na sumusubok makalabas mula rito. Matapos ang isang sandali, nang ang roar ay malapit nang magwasak sa star system, isang higanting ulo ang pilit na umusad palabas ng vortex. Ang ulo ay napakalaki na hindi kayang suportahan ng vortex. Ang vortex ay gumuho at ang mga piraso nito ay kumalat habang ang shockwave ay kumalat. Ang higanting ulo ay isang ulo ng dragon. May isang horn at dalawang dragon whiskers na libu-libong talampakan ng haba. May mga purplish-black na kaliskis at isang malamig na titig. Ang lahat ng ito ay bumuo ng isang dambuhalang nilalang na magugulat ang sinumang makakakita. Ang mas nakakalitong bahagi ay ang dulo ng horn na hindi matalim kundi parisukat. Mula sa malayo, ang dulo ng horn ay halos mukhang isang korona ng isang emperador. Ang ulo lamang ay halos 10,000 talampakan ng laki. Sa oras na ito, ang ulo lamang ang lumabas. Ang dragon ay iginiya ang katawan nito at ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw. Tila parang handa itong lumabas ng buo. Ang dragon na ito ay isa sa aking siyam na armas, ang Dragon Emperor. Mula ito sa Wildlands ng silangang labas ng Immortal Astral Continent. Mayroong hindi mabilang na mabagsik na hayop doon, at ang dragon na ito ay isa sa mga pinakamataas na nilalang doon. Mayroon itong mid-stage void tribulant na pagpapalago. Noong araw, pinatay ko ito, kinuha ang kaluluwa nito, pinino ang katawan nito, kinuha ang mga buto nito, at pinino ito upang maging isang armas. Ang armas na ito ay isang whip. Gagamitin ko ang whip na ito upang pahirapan ang batas ng Immortal Astral Continent upang magbukas ng puwang para sa inyong reincarnation. Habang ang tinig ni Zuan Luo ay umalingaw, ang kanyang kanang kamay ay iniabot patungo sa dragon. Ang dragon ay nagbigay ng isang roar at ang katawan nito ay dumaan mula sa walang hangganan. 20,000 talampakan, 30,000 talampakan, 50,000 talampakan, hanggang sa maging 100,000 talampakan ng haba. Dumating ito sa harap ni Zuan Luo at mabilis na lumiit hanggang maging isang blood-colored dragon whip na may habang 1,000 talampakan. Ang whip na ito ay nagbigay ng isang nakakagulat na presyon. Maging ang mga mata ni Wang Lin ay kumurap nang makita ang whip at lihim siyang nataranta. Nararamdaman niyang hindi niya kayang tiisin kahit isang hit mula sa whip na ito. Ang lakas ng whip na ito ay hindi maipaliwanag.